Sa gitna ng marangyang bulwagan ng Casa Villarreal sa Forbes Park, habang kumikislap ang mga kristal na chandelier at nagbabanggaan ang tunog ng mga wine glass, isang video ang biglang sumabog sa malaking LED screen na dapat sanay para sa slideshow ng ika-60 kaarawan ni Don Emilio Villarreal, at sa isang iglap ay naputol ang lahat ng usapan, napako ang mga ngiti, at ang mga mata ng mga bisita, mga politiko, negosyante, at sosyalitang matagal nang umiikot sa kapangyarihan ay napako sa eksenang hindi dapat makita ng kahit sino. Sa video, malinaw na malinaw si Alejandro Villarreal, ang panganay na anak ni Don Emilio at itinuturing na tagapagmana ng kanilang construction empire, habang may kahalikang ibang babae sa loob ng opisina mismo ng kumpanya. Ang babae hindi basta kung sino lamang kundi si Maris, ang personal assistant ng kanyang nakababatang kapatid na si Lucas, at sa background ng video ay maririnig pa ang boses ni Alejandro na may halong yabang at pang-aakit. Wala namang makakaalam nito. Maris, lahat hawak ko, na tila isang patunay na hindi lang pagtataksil ang nangyayari kundi isang mas malalim na abuso ng kapangyarihan. Sa harap ng lahat, napatayo si Isabela, ang asawa ni Alejandro. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang unti-unting bumibitaw sa hawak na wine glass. Ang pula nitong laman ay tila dugo na bumuhos sa sahig nang mabitawan niya ito, at ang tunog ng basag na salamin ay parang hudyat ng pagguho ng isang pamilya. Alejandro, mahina ngunit matalim ang kanyang tinig, sapat upang mapalingon ang lahat, habang si Alejandro naman ay nanlalamig, ang mukha ay nawalan ng kulay, at sa isang iglap ay hindi na siya ang kumpiyansang CEO kundi isang lalaking nahubaran ng lahat ng kontrol. Si Don Emilio, na nakaupo sa gitna ng entablado, ay mabagal na tumayo. Ang kanyang tungkod ay marahang tumama sa marmol na sahig, at ang kanyang mga matang nakakita na ng dekada ng kapangyarihan at intriga ay nagliyab hindi sa kahihiyan kundi sa galit, hindi dahil sa pagtataksil kundi dahil sa eskandalo. Sino ang may gawa nito? Malamig niyang tanong, ngunit walang sumagot, dahil lahat ay abala sa pagtingin sa pamilya Villarreal na ngayon ay parang isang palabas na unti-unting nagiging trahedya. Si Lucas, na kanina'y nasa likod lamang, ay dahan-daang lumapit sa gitna, ang kanyang mga matay nakatuon kay Alejandro ngunit ang kanyang isip ay tila mas malayo, tila nagbibilang ng mga posibilidad. Kuya, hindi ito basta aksidente, bulong niya, sapat para marinig ni Alejandro, at sa sandaling iyon ay nagtagpo ang kanilang mga ginisang tingin na puno ng tanong, galit, at takot dahil pareho nilang alam na sa mundo nila, walang ganitong bagay ang basta nangyayari. Habang ang mga bisita ay unti-unting nagsimulang magbulungan at maglabasan ng kanilang mga cellphone, si Isabela ay humakbang palapit kay Alejandro. Ang kanyang mga matay puno ng luha, ngunit hindi kahinaan kundi isang matinding paghuhusga. Ilang taon mo akong niloko? Diretsahan niyang tanong, at kahit ang musika sa background ay tila nahinto upang bigyang daan ang sagot na hindi dumating, dahil si Alejandro ay nanatiling tahimik. Ang kanyang isip ay tumatakbo hindi kung paano magpaliwanag kundi kung paano makaligtas. Sa gilid ng bulwagan, isang babae ang tahimik na nakatingin sa eksena, si Veronica Reyes, ang legal counsel ng pamilya at matagal nang pinagkakatiwalaan ni Don Emilio. Ngunit sa likod ng kanyang malamig na anyo ay may isang lihim na kasiyahan, dahil alam niyang ang gabing ito ang simula ng isang pagbabagong matagal na niyang hinihintay. Habang ang kaguluhan ay patuloy na lumalala, si Don Emilio ay muling nagsalita. Tapusin ang party. Lahat ng hindi kabilang sa pamilya, lumabas na, at sa kanyang utos ay parang may invisible na puwersang nagtulak sa mga bisita palabas, iniwan ng pamilya sa gitna ng katahimikan na mas mabigat pa kaysa sa ingay kanina. Alejandro, mariin niyang tawag, paliwanag, ngunit bago pa makapagsalita ang anak ay si Lucas ang sumingit. Tay, mas mahalaga sigurong tanungin kung sino ang nag-leak ng video. At sa simpleng pahayag na iyon ay tila nabaling ang direksyon ng galit ni Don Emilio, mula sa kahihiyan patungo sa paghahanap ng kalaban. Tama, sabi niya, dahil ang gumawa nito ay may layuning sirain tayo, at sa puntong iyon ay nagsimulang gumalaw ang isip ng bawat isa. Dahil sa pamilya Villarreal, ang pinakamalaking kasalanan ay hindi ang pagtataksil kundi ang mawalan ng kontrol. Si Isabela, na kanina'y nasa gitna ng emosyon, ay biglang natahimik. Ang kanyang mga mata ay lumipat kay Lucas, at sa isang iglap ay tila may naunawaan siya. Ikaw ba? Direkta niyang tanong, na ikinagulat ng lahat, at si Lucas ay napangiti ng bahagya, hindi bilang pag-amin kundi bilang pag-appreciate sa tapang ng akusasyon. Kung ako ang gumawa niyan, hindi lang video ang lalabas, sagot niya, at ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bahid ng pagbabanta. Sa likod ng lahat ng ito, si Maris ay nakatayo sa sulok. Ang kanyang katawan ay nanginginig,
Hindi dahil sa hiya kundi dahil sa takot, dahil alam niyang ang eksenang ito ay simula pa lamang, at ang kanyang papel dito ay mas malaki kaysa sa inaakala ng iba. Habang ang gabi ay unti-unting lumalalim, ang pamilya Villarreal ay nagtipon sa loob ng pribadong study ni Don Emilio, isang silid na puno ng lumang kahoy, mabibigat na kurtina, at mga larawan ng kanilang mga proyekto, mga gusaling sumisimbolo sa kanilang kapangyarihan. Ngunit ngayong gabi, ang silid na iyon ay tila kulungan ng mga lihim. Simula ngayon, sabi ni Don Emilio, walang lalabas na impormasyon mula sa pamilyang ito nang hindi ko alam, at ang kanyang tinig ay hindi na nagtatanong kundi nag-uutos, at hahanapin natin kung sino ang may lakas ng loob na gawin ito. Ngunit sa likod ng kanyang mga salita ay may isang bagay na hindi niya sinasabi na sa unang pagkakataon, hindi siya sigurado kung sino ang mapagkakatiwalaan. Si Alejandro ay naupo, ang kanyang mga kamay ay magkasalikop, ang kanyang isip ay bumabalik sa video, sa bawat detalye, sa bawat salita, at unti-unti niyang napagtanto na ang anggulo ng kuha ay hindi mula sa CCTV kundi mula sa isang nakatagong camera, isang bagay na nangangahulugang ang gumawa nito ay may access sa loob ng kanyang opisina, at sa realization na iyon ay unti-unti niyang itinaas ang kanyang tingin kay Maris, na agad namang umiwas, at sa pagitan nila ay may isang tahimik na pag-amin na hindi na kailangang sabihin. Si Isabela, na nakaupo sa kabilang dulo, ay nakatingin lamang sa kanilang dalawa, at sa kanyang isip ay nagsisimula ng mabuo ang isang plano, hindi para ayusin ang kasal kundi para protektahan ang kanyang sarili. Dahil sa mundo ng Villarreal, ang pagiging biktima ay katumbas ng pagiging mahina. Si Lucas naman ay tahimik na nagmamasid, ang kanyang mga daliri ay marahang kumakatok sa armrest ng upuan, isang maliit na galaw na tanging siya lamang ang nakakaintindi, isang senyales na siya ay nag-iisip, nagbibilang, at naghahanda, at sa gitna ng silid, si Veronica ay nagsalita sa unang pagkakataon. May posibilidad na hindi lang ito tungkol sa pamilya, sabi niya, may malaking bidding ang kumpanya next month, at kung masisira ang reputasyon ni Alejandro, maaapektuhan ang buong Villarreal Holdings, at sa simpleng pahayag na iyon ay tila nagbukas ang isang mas malaking larawan na ang video ay hindi lamang personal na pag-atake kundi isang strategic move. So sinasabi mo, may kalaban tayo sa negosyo? Tanong ni Don Emilio, at si Veronica ay tumango, at marunong silang maglaro ng marumi, at sa puntong iyon ay nagbago ang atmosphere sa loob ng silid, mula sa personal na drama patungo sa isang mas malamig na laban ng kapangyarihan. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang tanong na nananatiling nakabitin kung sino ang tunay na may kontrol sa larong ito, at habang ang gabi ay tuluyang nagtatapos, ang bawat miyembro ng pamilya ay umalis sa silid na may kanya-kanyang iniisip, kanya-kanyang plano, at kanya-kanyang lihim, at sa labas ng bahay, sa loob ng isang itim na sasakyan na nakaparada sa dilim, isang lalaki ang nanunood sa kanyang tablet, inuulit-ulit ang video na sa Myra sa gabing iyon, at sa kanyang labi ay may bahagyang ngiti, dahil para sa kanya, ito pa lamang ang simula. Sa loob ng sasakyan, marahang ibinaba ng lalaki ang tablet sa kanyang kondongan at tumingin sa salamin kung saan bahagyang nakikita ang refleksyon ng ilaw mula sa gate ng Villarreal Residence. Ang kanyang mga daliri ay kumatok ng 3 beses sa manibela bago niya inilabas ang lumang keypad phone mula sa bulsa ng kanyang Amerikana, isang teleponong hindi konektado sa pangalan niya at walang anumang bakas ng pagkakakilanlan. At nang sagutin ang tawag sa kabilang linya ay iisa lang ang sinabi niya, lumabas na ang mitsa, sa kanya pinatay ang linya na parang wala lang, ngunit sa loob niya ay dahan-daang umaangat ang lumang pait na matagal niyang inilibing. Sa ikalawang palapag ng mansiyon, si Isabela ay nakaupo sa harap ng vanity mirror sa guest room imbes na sa silid nila ni Alejandro, at sa loob ng katahimikang iyon ay naririnig niya ang mahinang ugong ng aircon, ang tilaok ng asong nakatali sa kabilang bahay, at ang tunog ng sarili niyang hikbi na pilit niyang nilulunok para hindi siya marinig ng mga kasambahay sa labas. Tinanggal niya ang hakaw na brilyante, isa-isa, saka ipinatong sa mesa na parang mga ebidensya sa isang kasong ayaw pa niyang pangalanan, at nang masalubong niya ang sarili sa salamin ay hindi niya nakita ang isang babaeng winasak ng pagtataksil kundi isang babaeng napilitang amining matagal na siyang nabubuhay sa loob ng isang kasinungalingang tinanggap niya kapalit ng seguridad, apelyido, at posisyong hindi madaling bitawan. Gaano katagal mo na akong tinitingnan na parang dekorasyon lang? Mahinang sabi niya sa sarili, at habang gumuguhit ang luha sa mukha niya ay hindi niya maiwasang maalala ang una nilang bahay ni Alejandro sa Quezon City bago lumaki ang negosyo, noong wala pang mga driver, board meeting, at social pageantry.
Noong kaya pa siyang halikan ng asawa sa kusina habang amoy bawang at mantika ang bahay at may kaning tutong sa kaldero, at sa alaala ring iyon niya mas naramdaman ang tindi ng kasalukuyan. Dahil ang tunay na nawawala ay hindi lang ang katapatan ni Alejandro kundi ang bersyon nila na matagal na palang patay. Sa kabilang dulo ng bahay, si Alejandro ay hindi mapakali sa loob ng study annex, paikot-ikot siya sa makapal na alpombra habang hawak ang tumbler ng whiskey na hindi niya naman iniinom, at sa tuwing maaalala niya ang mukha ni Isabela sa ibaba, ang malamig na tingin ng ama niya, at ang bahagyang ngiti ni Lucas, lalo siyang naiirita, hindi dahil nakukonsensya siya kundi dahil pakiramdam na inagawan siya ng karapatang humawak ng naratibo, hindi ito aksidente, bulong niya sa sarili, at pinindot niya ang intercom para ipatawag ang head of security, si Benji, isang dating sundalo na tahimik ngunit kilalang hindi nagtatanong basta may utos. Gusto ko ang full access log ng West Executive Floor. Lahat, pati maintenance, cleaners, its support, pati sino ang huling humawak sa monitor feed sa ballroom. Nang marinig niyang yes, sir, ay saka lamang siya naupo, ngunit hindi iyon nagdala ng ginhawa. Sa isip niya ay umuukit ang isang mas masakit na posibilidad na kung si Maris ang naglagay ng camera, hindi niya ito ginawa ng mag-isa. Samantala, sa servants' corridor malapit sa pantry, si Maris ay nakasandal sa malamig na pader, nakahawak sa sariling siko na parang pinipigilan ang panginginig, at sa pagitan ng amoy ng bagong saing at floor wax ay paulit-ulit niyang sinusubukang kontrolin ang paghinga, dahil ang mismong video na iyon ay bunga ng desisyong matagal niyang pinag-isipan ngunit hindi pa rin siya handang salubungin ang lakas ng pagsabog, hindi siya inosente, alam niya iyon, pero alam din niyang hindi siya ang pinakamasama sa bahay na iyon. Nang lumapit si Veronica sa kanya nang walang ingay, halos mapatalon siya, at tanging ang malamig na boses ng abogado ang sumalubong sa kanya, uuwi ka muna. Huwag kang sisigat sa tawag ng kahit sino. Kapag may nagtanong, sabihin mong nahilo ka at maaga kang umalis. Napalunok si Maris. Attorney, papatayin ako ni Sir Alejandro. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Veronica. Hindi pa. Hindi habang hindi niya alam kung gaano karami ang hawak mo. Saglit na tumigil si Maris at tiningnan siya ng mabuti. Alam nyo, umangat ang isang kilay ni Veronica. Sa bahay na ito, ang hindi nakakaalam ang unang natatanggal. Iyon lang, saka siya tumalikod. Iniwan si Maris na mas lalong nalito kung siya ba'y pinoprotektahan o tinatakpan lamang. Kinaumagahan, hindi pa sumisikat ng buo ang araw nang dumating si Lucas sa headquarters ng Villarreal Holdings sa Ortigas. At kakaiba ang pakiramdam ng gusali sa ganitong oras, walang ingay ng mga executive assistant, walang tunog ng high heels at formal na tawanan, tanging ang mahinang ugong ng elevator, ang ilaw na kalahati pa lang ay bukas, at ang amoy ng kape mula sa night shift security station. Sa conference room sa ika-14 na palapag, binuksan niya ang blinds at tumingin sa lungsod na unti-unting namumukadkad sa mapusyaw na liwanag, at sa salamin ay nakita niya ang refleksyon ng sariling mukha mas bata kaysa kay Alejandro. Ngunit hindi na inosente, at sa katahimikang iyon ay inamin niya sa sarili ang bagay na hindi niya masabi kahit kanino, may bahagi sa kanya na nasiyahan sa pagbagsak ng kuya niya, hindi dahil gusto niyang masira ang pamilya kundi dahil pagod na siyang ituring na reserba. Pangalawang opsyon, kapatid na laging magaling pero kulang sa tikas kumpara sa panganay na kahit gaano kalaki ang pagkakamali ay siya pa rin ang inuuna. Nang bumukas ang pinto at pumasok si Veronica dala ang isang manipis na folder, hindi na siya lumingon. Maaga ka, sabi niya. Mas maaga ang problema, sagot nito, saka inilapag ang folder sa mesa. May irregular transfer sa 2 subsidiary nitong nakaraang 8 buwan. Pinirmahan ng office ni Alejandro. Hindi ko pa masabing siya mismo ang nagutos, pero may pattern. Tumingin si Lucas. Magkano? Sapat para hindi ito maikubli kapag tinignan ng auditor. Hindi sapat para mapansin agad kung walang naghahanap. Huminga ng mabagal si Lucas, saka dumukot ng ballpen at dahan-daang binuksan ang folder. Ang mga numero, petsa, at pirma ay parang maliliit na pako na isa-isang ibinabaon sa lumalambot ng imahe ni Alejandro bilang karapat-dapat na tagapagmana. May kinalaman ba si Maris? Tanong niya. Hindi ko pa alam, sagot ni Veronica, pero ang alam ko, may isang contractor na paulit-ulit na lumilitaw sa bayarin. Reyes Araneta Development Consultancy. Napataas ang tingin ni Lucas. Hindi ba dummy company yan? Ayan ang gusto kong patunayan. Sa tono ni Veronica ay walang dramatikong diin,
ngunit iyon mismo ang mas nakakatakutang paraan ng pagsasalita niyang parang PC na dahan-daang humihigpit sa leeg ng isang tao. Bago pa sila makapagpatuloy ay dumating ang tawag mula sa ancestral office ni Don Emilio, at ang utos ay maikli, lahat ng nasa inner circle, sa boardroom, 9:00 ng umaga, walang absent. Pagsapit ng siyam, ang boardroom ng Villarreal Holdings ay parang freezer, hindi dahil sa air conditioning kundi dahil sa lamig ng mga tingin sa loob. Si Don Emilio ay nakaupo sa dulo ng mahabang mesa, puting polo barong, tungkod sa gilid, ang kanyang mukha ay tila mas lalo pang tumigas magdamag, habang si Alejandro sa kanan niya ay mukhang puyat ngunit pilit matikas, at si Isabela, na bihirang dumalo sa ganitong mga pulong, ay naroon din sa kaliwa. Payapang-payapa ang posture ngunit ang katahimikan niya ay mas matalas pa sa anumang sigaw. Nang magsimula si Don Emilio, walang paligoy-ligoy. Ang nangyari kagabi ay hindi na maibabalik. Ang tanong, sino ang makikinabang? Nagtinginan ng lahat, isa-isang binanggit ang posibleng mga kalaban sa negosyo, mga natalong bidder, dating partner na nagkaso, at mga politiko sa probinsyang naapektuhan ng mga land acquisition ng kumpanya. Ngunit habang tumatagal ang usapan ay lalo lamang lamilinaw na ang sugat ay hindi galing sa labas. Bago tayo magturo ng iba, malamig na sabi ni Isabela, baka dapat tingnan muna natin kung bakit may magagamit laban sa atin. Napalingon si Alejandro sa kanya, at saglit na kumislot ang panga niya. Hindi ito ang venue para sa personal mong tampo. Dahan-daang ibinaba ni Isabela ang hawak na baso ng tubig. Mali ka. Lahat ng personal sa pamilyang ito ginagawang corporate risk kapag lalaki ang gumawa. Walang gumalaw. Maging si Don Emilio ay hindi agad nagsalita. Si Lucas, na kanina'y tahimik, ay sumandal at pinagmasdan ang 2 taong ilang taon niyang pinanood na mag-asawa sa harap ng tao ngunit tila magkasama lang sa litrato. May mas mabigat pa, sabi ni Veronica, at inilabas niya ang ilang dokumento. May mga financial movements akong nakita. Kailangan ng independent review. Nanigas si Alejandro. Anong ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin, sagot ni Veronica ng diretso, na may pondo ang ilang subsidiary na nailipat sa contractors na may kaina-hinalang records. Tumawa si Alejandro, maikli at mapait. Base sa ano? Hinala. Base sa bank trail. Iyon ang unang pagkakataong bahagyang nagbago ang mukha ni Don Emilio. Hindi siya sumigaw. Hindi niya hinampas ang mesa. Pero ang paraan ng dahan-dahan niyang pagharap sa anak ay sapat para maramdaman ng lahat ang bigat ng sandali. Alejandro, sabi niya, may hindi ka ba sinasabi sa akin? Ilang segundo ang lumipas bago sumagot ang panganay. May restructuring akong ginawa sa ilang accounts dahil sa election spending exposure ng ilang local partners. Lahat para protektahan ang kumpanya. Walang board approval. Pasingit na tanong ni Lucas. Hindi lahat kailangang ilagay sa minutes. Mabilis na sagot ni Alejandro. Ganoon ka na ba kagaling? Matingkad ang sarkasmo sa boses ni Lucas, at sa wakas ay sumiklab ang tensyon na matagal nang nakatago sa pagitan nila. Ano ba talaga ang gusto mo? Galit na sabi ni Alejandro, bahagyang nakayuko ang katawan niya pasulong na parang handang sumugod. Na mapatunayan na ako ang problema para ikaw ang pumalit. Hindi agad nagsalita si Lucas. Pinagmasdan niya muna ang kuya niya. Ang lalaki na sanay mag-utos, sanay magdomina ng silid, ngunit ngayon ay namumula sa takot na mapalitan. Hindi ko kailangang gumawa ng kwento kung sapat na ang ginagawa mo, malamig niyang sagot. Sa dulo ng mesa, bahagyang pumikit si Don Emilio, at marahil iyon ang pinakamatinding tanda ng pagod na nakita ng mga kasama niya sa loob ng maraming taon, nang muling bumukas ang kanyang mga mata, malinaw na may desisyon na siyang binubuo. Simula ngayon, sabi niya, si Lucas ang hahawak ng external negotiations para sa bidding. Si Alejandro, mananatili ka sa opisina pero lahat ng releases sa finance dadaan kay Veronica. Parang may marahang sumabog sa silid kahit walang tunog. Tay, insulto na yan, mariing sabi ni Alejandro. Hindi, sagot ni Don Emilio. Protection. At higit sa lahat, alam ng lahat na ang salitang iyon sa bibig ni Don Emilio ay maaaring kahulugan din ng kawalan ng tiwala. Pagkalabas ng boardroom, humabol si Alejandro kay Veronica sa hallway na may salaming dingding, at sa liwanag ng tanghali ay litaw ang tigas ng mukha niya. Anong laro mo? Pabulong ngunit madiin niyang tanong. Hindi bumagal si Veronica sa paglalakad. Wala akong nilalaro. Ako ang naglilinis. Hindi ka gagalaw ng walang basbas ni tatay.
Huminto si Veronica at hinarap siya. Baka hindi mo pa rin matanggap na hindi lahat umiikot sa'yo. Sandali silang nagkatitigan. May dumaraang mga empleyado sa malayo, nagpapanggap na abala habang halatang nakikiramdam. Ingat ka, bulong ni Alejandro. Kapag napatunayang mali ka, hindi ka lang mawawalan ng trabaho. Saglit na tumingin si Veronica sa kurbata niya, inayos ang bahagyang pagkakatabingin nito gamit ang daliri, isang kilos na halos nakakainsulto sa sobrang kalmadong intimacy. Mas nakakatakot ang tama kaysa mali, Alejandro. Lalo na kung sanay kang pinagtatakpan. At iniwan niya itong nakatayo roon, naglalagablab ang dibdib sa pigil na galit, samantala, sa isang lumang barangay hall sa San Mateo, Rizal, may lalaking nakakupas na polo at tsinelas na marahang pumirma sa logbook ng visitors bago umakyat sa second floor kung saan naroon ang record section ng lupang matagal ng pinag-aagawan sa pagitan ng mga residente at ng isa sa front companies ng Villarreal Group, at ang lalaking ito ay walang iba kundi si Renato Sarmiento, dating site engineer ng kumpanya na 10 taon nang nawawala sa eksena matapos masangkot sa isang kontrobersyang tuluyan niyang ipinako sa katahimikan. Habang hinihimas niya ang gilid ng lumang envelope sa ilalim ng kanyang bag, sumasagi sa isip niya ang gabing nawalan ng trabaho ang ama niya, ang buwang hindi na operahan ang demolition ng maayos, ang mga bahay na giniba ng alanganin ng papeles, at ang batang kapatid niyang umalis pa Mindanao dahil wala na silang mapanghawakan sa Maynila, at sa lahat ng alaalang iyon ay lalong tumitigas ang loob niya na hindi pa tapos ang sinimulan niya. Ngunit hindi niya alam na mula sa tapat ng karinderya sa ibaba ay may 2 lalaking nagmamasid, parehong naka-civilian ngunit halatang sanay sa pagbabantay, at nang kumislap ang telepono ng isa ay isang maikling mensahe ang lumabas, target confirmed. Do not engage, just follow. Sa oras ding iyon, sa kondo ni Isabela sa BGC na matagal na niyang hindi tinutuluyan ngunit patuloy niyang binabayaran ng palihim, binuksan niya ang isang steel cabinet sa walk-in closet at inilabas ang isang brown envelope na may label na A personal, at isa-isang bumungad ang mga resibo, printout ng hotel bookings, kopya ng wire transfers, at ilang litrato na matagal na niyang tinipon hindi para sa paghihiganti noon kundi para sa panahong wala na siyang ibang depensa. Nanginginig pa rin ang mga kamay niya, pero hindi na ito takot lamang, halo na ito ng malamig na paghahanda. At habang binubuklat niya ang mga papel ay naisip niya na kung lalaban siya, hindi ito magiging laban ng sugatang asawa kundi laban ng isang babaeng ayaw nang magpalamon sa sistemang ang lakas ay nakasandal sa pananahimik ng mga tulad niya. Tumunog ang telepono niya. Si Don Emilio. Tinitigan niya ang screen bago sinagot. Yes, Dad. Bihira niya itong tawaging ganoon ng may init, at alam niya na alam din ng matanda iyon. Pumunta ka rito mamayang gabi, sabi nito. May kailangan tayong pag-usapan. Tungkol saan? Sa mana. Walang emosyon ang boses, pero sapat ang isang salita para maramdaman ni Isabela ang paninikip ng dibdib. Hindi siya kadugo ng Villarreal ngunit sa mahabang panahon niyang naging asawa ni Alejandro, alam niyang ang usapin ng mana sa pamilyang iyon ay hindi tungkol sa pera lamang kundi tungkol sa pagiging pinapaboran, pinipili, at pinapahintulutang manatili sa loob ng bilog ng kapangyarihan. Nang matapos ang tawag ay umupo siya sa sahig, sumandal sa gilid ng kabinet, at ipinatong ang envelope sa tuhod, saka pumikit ng mariin habang sinusubukang unawain kung bakit siya isinasama sa usaping iyon ngayon, at ang pinakakinatatakutan niyang sagot ay baka dahil may alam na si Don Emilio na hindi pa alam ng iba na may pagbabago sa testamento, o mas masama, na may mga anak, apong, at pangalan pang nakatago sa mga pahina ng pamilya. Habang palubog ang araw, bumalik si Lucas sa lumang bahay ng mga Villarreal sa Pasig kung saan nagretiro ang ina nila bago ito namatay, isang bahay na bihira ng puntahan at madalas ay tanging mga alikabok, nakatakip na kasangkapan, at mga lumang santo sa altar ang kasama ng caretaker, at sa kanyang paglalakad sa makipot na hallway ay para siyang batang muling bumalik sa lugar kung saan natutong magtago sa sigaw ng mga matatanda. Pinuntahan niya ang silid-aklatan ng ina nila, kinalkal ang ibabang drawer ng aparador na dati nitong laging nilalak, at matapos ang ilang minutong paghahanap ay nakuha niya ang isang lumang cassette recorder at isang kaong may mga sulat, at nang hawakan niya ang recorder ay biglang bumalik sa kanya ang alaala ng gabing narinig niyang umiiyak ang ina nila habang kausap si Don Emilio tungkol sa mga papel na dapat hindi makita ni Alejandro, isang linyang hindi niya naunawaan noon ngunit ngayoy kumakapit sa isip niya na parang piraso ng nawawalang mapa. Umupo siya sa sahig, maalikabok ang pantalon, at dahan-daang ipinasok ang lumang baterya na nakita niya sa drawer, pinindot ang play,
At matapos ang ilang ugong at pagaspas ay narinig niya ang boses ng ina nila, mahina ngunit malinaw, "Kung itutuloy mo yan, Emilio, sisirain mo ang dalawang anak mo. Hindi mo pwedeng ibigay ang lupang iyon." Na parang walang nangyari noong San Mateo, biglang natigil ang recording, at sa sandaling iyon ay parang may malamig na kamay na humawak sa batok ni Lucas. San Mateo. Ang parehong lugar na paulit-ulit lumilitaw sa ilang file ni Veronica, sa ilang banggit ng matatandang tauhan, at sa mga balitang ilang taon nang ibinaon. Dahan-dahan siyang tumayo, hawak ang recorder, at sa unang pagkakataon mula nang sumabog ang eskandalo ay hindi na lamang si Alejandro ang nasa isip niyang problema, kundi si Don Emilio mismo, ang lalaking tila laging nasa sentro ng lahat at siyang maaaring pinagmulan ng sugat na ngayon muling nagbubukas. Sa labas ng lumang bahay, nagsimula ng umambon, at habang pumapatak ang ulan sa yero ng garahe at tumatama sa tuyong lupa ng bakuran, tumayo si Lucas sa ilalim ng madilim na balkanaheng amoy kahoy at lumot, nakatitig sa dilim, at naisip niyang may mga lihim talagang hindi nananatiling nakalibing. Hinihintay lang nila ang tamang sandali, ang tamang bitak sa pamilya, ang tamang tao na mas galit na kaysa takot, para tuluyang umakyat sa ibabaw. Kinagabihan, mas mabigat ang hangin sa mansiyon ng mga Villarreal kaysa karaniwan, at kahit sanay na ang mga pader nito sa mga lihim, sa marahang sigawan sa likod ng mga saradong pinto, sa mga hapunang may pilit ng ngiti at mga matang hindi nagtutugma, may kakaibang pakiramdam ang gabing iyon, para bang may inaabangang hatol ang buong bahay. Nang dumating si Isabela, hindi na siya dumaan sa main entrance kundi sa side portico kung saan siya dati pinapadaan kapag ayaw ni Don Emilio ng eksena sa harap ng mga bisita, at sa simpleng detalyeng iyon pa lang ay muling kumirat ang isang matagal na niyang alam ngunit hindi laging inaaming katotohanan na kahit gaano siya kabihis, kahit ilang charity gala ang pinangunahan niya, kahit ilang beses siyang ipinakilala bilang haligi ng pamilya, may bahagi ng sistemang ito na hindi kailanman lubos na tumanggap sa kanya bilang kapantay. Sinalubong siya ng senior housemaid na si Nena, tahimik, maingat, ang mga kamay ay magkadikit sa harap ng apron na parang laging handang umatras anumang oras, at habang naglalakad si Isabela sa mahabang koridor na may amoy ng lumang kahoy, furniture polish, at kaunting halimuyak ng sampagita mula sa altar sa dulo, napansin niyang kakaunti ang ilaw na bukas, sinadya marahil, dahil si Don Emilio ay mahilig gumawa ng atmosperang parang paglilitis kapag may mabigat siyang sasabihin. Sa study, nadatnan niyang mag-isa ang matanda, nakaharap sa bintanang may makapal na kurtinang kalahating nakabukas, at sa labas ay makikita ang maitim na hardin, ang mga punong gumagalaw sa hangin, ang fountain na matagal nang hindi pinapaandar, at ang dilim na parang sadyang kinakausap ang loob ng bahay. "Umupo ka," sabi ni Don Emilio nang hindi pa lumilingon, at ang boses niya ay hindi malakas ngunit iyon mismo ang dahilan kung bakit mas pinakikinggan. Dahan-daang umupo si Isabela sa upuang laging nakalaan sa mga taong pinapapasok sa silid na iyon, hindi bilang pamilya kundi bilang mga taong kailangang tanungin, timbangin, o paalalahanan ng kanilang lugar. Ngunit bago pa siya makapagsalita ay inilapag ni Don Emilio sa mesa ang isang kulay abong folder at saka siya hinarap. Ang mga matay pagod ngunit matalim pa rin, may dapat kang malaman bago pa ito makarating sa iba. Tiningnan niya ang folder ngunit hindi agad hinawakan. "Tungkol sa testamento?" tanong niya. Bahagyang tumango ang matanda, at tungkol sa dahilan kung bakit galit ang kalahati ng mga taong malapit sa apelyidong ito. Ilang segundo ang lumipas na tanging tunog ng orasan sa dingding ang maririnig. Bawat tik ay parang patak ng tubig sa loob ng isang kuweba na alam mong may lalim ngunit hindi mo pa nasusukat. Noong 27 taon na ang nakaraan, dahan-daang sabi ni Don Emilio, may lupang pinag-awayan sa San Mateo. Maraming pamilya ang tumutol, may mga dokumentong hindi maayos, may mga lokal na opisyal na binayaran, at may isang taong dapat hindi na nasangkot pero ipinasok pa rin. Ang lalamunan ni Isabela ay tila nanuyo. "Sino?" Tahimik na bumantong hininga si Don Emilio bago sumagot. "Ang asawa ko." Hindi agad gumalaw si Isabela. Ang larawan ng yumao niyang biyenan laging formal, laging tahimik, laging may matang tila may iniingatang pag-ode, biglang nagkaroon ng ibang anyo sa isip niya. Anong ginawa niya? Sinubukan niya akong pigilan. Sa unang pagkakataon, may pahiwatig ng pagkasugat sa boses ng matanda, hindi drama, hindi paghingi ng simpatiya, kundi yaong pilit na pinapatag na damdamin ng lalaking sanay magtayo ng pader sa bawat kahinaan. May hawak siyang mga papeles. May affidavit. May listahan ng cash releases.
At may kopya ng side agreement sa isang barangay captain na kalaunan ay pinaslang. Nanlamig si Isabela. Pinaslang. Hindi ko ipinapatay ang mga tao. Isabela, malamig na sabi nito, ngunit may kakaibang bigat ang pagtanggi, gaya ng mga sagot na technically totoo ngunit may mga bahaging sadyang iniiwan sa dilim. Pero may mga tao akong pinoprotektahan noon. At may mga taong kumikilos kapag alam nilang delikado ka sa negosyo. Hindi na siya nagtanong kung sino. Pareho nilang alam na may mga klaseng pangalan sa bansa na hindi kailangang banggitin para maintindihan ang lawak ng impluwensya. Dahan-dahan niyang hinayla ang folder palapit at binuksan iyon. Sa loob ay may revised will, may codicil, may mga petsa, at may isang annex na agad tumama sa kanya, isang trust provision para sa isang beneficiary na hindi pa niya naririnig kailanman. Sino si Mateo Sarmiento? Tanong niya. Halos pabulong. Sa tanong na iyon, sa katuluyang lumingon si Don Emilio at sa unang pagkakataon mula nang pumasok siya ay tila mas tumanda ito ng 5 taon. Anak ni Renato Sarmiento, sagot niya. At malamang apo ko. Parang may manipis na sipol sa tenga ni Isabela, ang uri ng katahimikan pagkatapos ng balitang hindi agad may pasok ng isip. Inangat niya ang tingin. Sinisiguro niyo ba? Hindi. Humigpit ang hawak ni Don Emilio sa tungkod. Pero may sapat na dahilan para isama siya sa protection. Protection. Mahinang ulit ni Isabela. O konsensya. Hindi sumagot agad ang matanda. Sa halip ay umupo siya sa likod ng mesa, ibinuka ang palad sa ibabaw ng makintab na kahoy, at pinanood ang sarili niyang mga ugat na kitang-kita sa balat. May panahon na akala ko kayang ituwid ng pera ang iniwan kong gulo. Hindi pala. Lumalaki lang ang bilog. Napalunok si Isabela at muling tumingin sa pangalan sa papel. Sa isang iglap ay nag-iba ang kahulugan ng lahat, ang video, ang pagbabalik ng mga lumang file, ang San Mateo, ang katahimikan ng yumaong asawa ni Don Emilio, ang pagbalik sa eksena ng mga taong matagal nang naglaho. Alam ba ito ni Alejandro? Tanong niya. Hindi. Si Lucas. Hindi rin. At ako. Napatitig sa kanya ang matanda. Ikaw. Dahil ikaw ang malamang na hindi agad gagamit ng impormasyong ito para lang manalo. Sa loob-loob ni Isabela ay may mapait na tawa na gustong kumawala. Hindi dahil mali ang sinabi nito, kundi dahil totoo at nakakapagod pakinggan mula sa pamilyang paulit-ulit siyang ginamit bilang moral na dekorasyon sa tuwing kailangan nila ng mukha ng kaayusan. Hindi niyo ako kailangang purihin para sumunod ako, sabi niya, malamig. Ayoko rin, sagot ni Don Emilio. Ang kailangan ko, maintindihan mo na kapag lumabas ang pangalan ng batang yan, hindi lang negosyo ang babagsak. Pati alaala ng asawa ko. Sa pagbanggit sa yumao nitong asawa ay may bahagyang pagkaputol sa tono ng matanda, at kahit ayaw aminin ni Isabela, doon siya higit na apektuhan, dahil ang mga lalaking tulad ni Don Emilio ay hindi basta nagsasakripisyo ng yabang maliban kung may bagay na hindi na nila kayang kontrolin, samantala, sa lumang bahay sa Pasig, hawak pa rin ni Lucas ang recorder habang nakaupo sa gilid ng kama ng ina nila, at sa dilim ng silid ay kita ang mga lumang doily sa ibabaw ng dresser, ang framed photograph ng pamilya na kinunan sa isang beach resort taon na ang nakaraan, at ang manipis na alikabok na nagkukubli sa mga bagay na matagal nang hindi hinahawakan, paulit-ulit niyang pinapatugtog ang putol na tape, hinahanap sa huni ng statek ang anumang pirasong pwedeng magsabi kung ano nga ba ang nangyari noong San Mateo. At sa bawat replay ay mas lumilinaw sa kanya na ang ina nila ay hindi lang tahimik na asawa ng makapangyarihang lalaki, kundi isang taong sinubukang mag-iwan ng bakas sakaling dumating ang araw na kailangan ng isa sa mga anak niya ang totoo. Napahinto siya nang may maalala isang lumang aparador sa sewing room sa tabi ng veranda, iyong ayaw ipabukas noon ng ina nila kapag may bisita. Tumayo siya kaagad, nadapa pa ng bahagya sa nakatiklop na carpet, saka naglakad ng mabilis sa madilim na pasilyo. Sa sewing room, mas amoy ang kulob, lumang tela, mothballs, at kahoy na basa sa tag-ulan. Binuksan niya ang aparador at isa-isang inalis ang mga kahon ng sinulid, mga pattern paper, at ilang lumang tela hanggang sa marating ang likod na panel na may bahagyang uka. Nang idiin niya iyon, umusad ang manipis na kahoy at lumitaw ang isang maliit na compartment na may 3 envelope. Huminto siya, bumagal ang paghinga, saka inabot ang mga iyon na parang baka sumabog kapag hinayla. Ang una ay puro litrato ng demolition site sa San Mateo. Ang ikalawa ay may kopya ng memorandum, permit requests, at isang handwritten note ng ina nila,
Hindi ito dapat ibenta hanggat hindi malinaw ang relocation. Ang ikatlo ang nagpayanig sa kanya. Isang sulat na hindi natapos, nakapangalan kay El, dahan-dahan niya itong binuksan. Lucas, kung ikaw ang makabasa nito, ibig sabihin hindi ko na kayang sabihin ng harapan ang mga bagay na dapat mong malaman. Huwag mong hayaang maging katulad ng ama mo ang kapatid mo. At huwag mong kalilimutan na ang totoong dahilan kung bakit pinipilit niyang maangkin ang San Mateo ay hindi lang negosyo. May batang dapat niyang panagutan roon. Nanigas si Lucas. Paulit-ulit niyang binasa ang linyang iyon hanggang sa mawala ang hugis ng mga letres sa panlalabo ng mga mata niya, hindi dahil umiiyak siya kundi dahil may bahagi sa kanya na gusto sanang mali ang pagkaintindi, gusto sanang chismis lang, pero alam niyang hindi ganoon magsulat ang ina nila, lalo na kung para sa pagtatago. Sa parehong oras, sa basement parking ng isang gusali sa Mandaluyong, pababa si Alejandro mula sa sasakyan nang sumalubong sa kanya si Benji na dala ang isang maliit na brown envelope at isang flash drive. Galing sa IT at security review, "Sir," sabi nito. "May na-trace kaming external upload route. Hindi galing sa main server." "Saan galing?" "Sa isang prepaid pocket wifi na pinasok sa guest access noong nakaraang linggo." Gumamit ng temporary credentials mula sa admin account ng maintenance vendor. Kumuyam ang kamao ni Alejandro. "At sinong may access?" "Marami, sir. Pero may isang pangalan na lumitaw sa CCTV ng service elevator, gabi bago ang event." Hindi agad inabot ni Alejandro ang envelope. "Sino?" Tumikim si Benji, tila ayaw sabihin ngunit wala ring pagpipilian. "Si Maris, sir." Parang may kung anong tumalbog sa dibdib ni Alejandro, hindi na sorpresa kundi isang mas malalim na sugat ng pagmamataas. "Nasaan siya ngayon?" "Hindi namin malocate sa condo address na nasa HR file." Mukhang umalis na. Mariin niyang kinuha ang envelope, binuksan iyon, at nang makita ang still image ni Maris na may cap at face mask sa service corridor, may isa pang figure sa malayong background na hindi malinaw ang mukha ngunit sapat para makilala ang tindig. "Zoom mo ito," utos niya. Inilapit ni Benji ang tablet, at sa lumabong kuha ay mas lalong nagalit si Alejandro dahil tila pamilyar sa kanya ang lalaki kahit hindi niya agad mapangalanan. "Hanapin niyo lahat ng tao sa paligid niya. Tawagin niyo pati private investigators natin." Nag-atubili si Benji. "Sir, may memo po si Don Emilio na lahat ng internal surveillance request ako pa rin ang may hawak ng operations," putol ni Alejandro. Sobrang hina ng boses ngunit lalong delikado. "Kung kailangan mong mamili kung sino ang susundin mo, siguraduhin mong kaya kanyang iligtas kapag ako ang bumalik sa taas." Tumango si Benji, ngunit habang papalayo ito ay alam ni Alejandro na hindi na katulad ng dati ang bigat ng boses niya, sa ibabaw ng kapangyarihang tinatamasa niya noon ay may bahid na ngayon ng pag-aalinlangan ng mga tao, at wala nang mas nakakabaliw sa kanya kaysa sa pakiramdam na unti-unti siyang natitikman ng mga nasa paligid bilang sugatang hayop, sa kabilang banda ng lungsod, sa isang maliit na apartment sa may kubaw na amoy instant coffee, lumang papel, at ulan na sumisingaw mula sa sementong pasilyo. Nakaupo si Maris sa tabi ng mesa habang nakatitig sa teleponong ilang beses nang nag-vibrate sa nakalipas na oras, iba-ibang numero, walang pangalan, puro panganib ang dating. Sa tapat niya ay si Renato Sarmiento, mas payat kaysa sa inaasahan niya, may mga guhit sa gilid ng mata na hindi galing sa edad lamang kundi sa mahabang panahon ng pagiging handang tumakbo, at habang tinutuyo nito ang salamin gamit ang leleyan ng lumang damit ay napansin ni Maris ang tahimik na galit na hindi pala kailangang isiga para maramdaman. "Hindi na tayo pwedeng umatras," sabi ni Renato. "Hindi ako umaatres," mabilis na sagot ni Maris, pero nagkiskisan ang mga daliri niya sa gilid ng tasa. "Hindi lang ako handang mamatay para sa inyo." Napatingin si Renato sa kanya. "Hindi rin ako." Sandaling katahimikan. Naririnig sa labas ang busina, ang sigaw ng nagtitinda ng taho sa malayo kahit gabi na, at ang pagpatak ng tubig mula sa sirang tubo sa fire exit. "Bakit ako?" tanong ni Maris sa wakas, at sa tanong na iyon ay may halong inis, pagod, at isang pagnanasang maintindihan kung bakit siya ang inilagay sa gitna ng apoy. "Dahil ikaw ang pinakamalapit sa kanya," sagot ni Renato. "At dahil ikaw ang unang naniwalang hindi aksidente ang pagkamatay ng tatay mo." Huminto si Maris, muntik nang mabat-iwan ang tasa. "Huwag niyo pong gamitin yan." "Hindi ko ginagamit," sabi ni Renato. "Inaamin ko lang na may dahilan kang manatili roon kahit alam mong delikado."
Napabuga ng hangin si Maris at tumayo, naglakad patungo sa bintanang may grills, sumilip sa makitid na eskinita sa ibaba, at sa pagbalik ng sarili niyang refleksyon sa salamin ay naalala niya ang ama niyang dating accountant sa isa sa satellite offices ng Villarreal Group, tahimik, maingat, hindi palaimik, hanggang sa isang taon biglang nasangkot sa anomalya at natanggal sa trabaho ng walang malinaw na depensa, sa katuluyang nalugmok sa alak at utang. Matagal na niyang pinaniwala ang sarili na kahinaan ng ama niya ang sumire rito, pero nang makita niya ang ilang papeles ni Renato at ang pattern ng transfers na may mga pamilyar na pirma, unti-unti niyang inaming baka may mas malaking makinang gumiling sa ama niya hanggang durugin ito. May ebidensya ka bang konektado si Alejandro? Tanong niya nang hindi lumilingon. Hindi sapat para sa korte, sagot ni Renato, pero sapat para sa takot. At si Don Emilio, dito natagalan si Renato. Mas matanda ang kasalanan niya. Mas malalim din. Pagharap ni Maris, halatang namula ang mga mata niya, hindi sa iyak kundi sa puyat at galit na hindi mahanapan ng ligtas na butas. Kung dadalhin natin ito sa pulis, lulubog tayo. Kaya nga hindi sa pulis ang unang bagsak, sabi ni Renato, at inilabas niya ang isang photocopy mula sa bag. Sa taong pinakamalapit sa sugat pero pinakaposibleng pumutok. Kinuha iyon ni Maris at nang makita ang pangalan sa harap ng sobra, napakuyom siya. Lucas Villarreal, ang lalaking matagal nang gustong patunayan sa ama niyang hindi siya mahina, sagot ni Renato. Ang tanong, handa ba siyang masira ang buong pangalan nila para sa totoo? Samantala, sa study pa rin ng Mans iyon, tahimik na ibinabalik ni Isabela ang mga papel sa folder habang nakatingin sa kanya si Don Emilio na parabang sinusukat kung aling bersyon niya ang mananaigang babaeng matagal nang natutong sumunod para mabuhay ng maayos, o ang babaeng nagsimulang mang-alap ng ebidensya laban sa sarili niyang asawa bago pa sumabog ang eskandalo. Bakit ninyo sinasabi sa akin ito ngayon? Tanong niya. Dahil kapag naglabasan na ang lahat, sagot ng matanda, magkakanya-kanya ang mga anak ko. At may posibilidad na ikaw lang ang hindi bulag sa kanilang dalawa. Umangat ang sulok ng labi ni Isabela sa isang ngiting walang saya. Hindi nyo pa rin naiisip na baka sarili ko naman ang unahin ko. Iniisip ko, sabi ni Don Emilio. At kaya nga ako nagsasalita ng maaga. Muling nanaig ang katahimikan. Sa wakas ay tumayo si Isabela, isinara ang folder, at marahang itinulak iyon pabalik sa mesa. Hindi ako nangangakong ililigtas ko ang apelyido nyo. Hindi ko hinihingi yan. At hindi ko rin ililigtas si Alejandro. Mas lalo kong hindi hinihingi yan. Nagtama ang kanilang mga mata, at sa sandaling iyon ay tila may tahimik na pagkakaunawaan sa pagitan nila hindi lamang, hindi tiwala, kundi pag-amin na pareho silang nasa puntong hindi na pwedeng magpanggap na sapat pa ang pagtatakip. Paglabas ni Isabela sa study, narinig niya ang mahinang kaluskos sa dulo ng pasilyo. Nang lumingon siya, si Lucas iyon, basa ang balikat mula sa ambon, hawak ang isang lumang envelope, at ang mug ay wala na halos kulay. May kailangan akong ipakita sa'yo, sabi nito. Tumingin siya sa likod, sa saradong pinto ng study, saka muling kay Lucas. Ano yan? Dahan-daang iniangat ni Lucas ang sulat ng ina nila, at kahit hindi pa niya nakikita ang nilalaman ay may kung anong bamigat agad sa hangin sa pagitan nila. Mas malala kaysa inaakala natin, bulong nito, at sa loob ng Mans iyong sanay sa mga lihim, may isa na namang pintong hindi sinasadyang nagbukas. Hindi agad sumagot si Isabela, ngunit sa paraan ng pagpisil niya sa strap ng bag sa kanyang balikat ay halatang may biglang kumagit na kaba sa ilalim ng kontroladong mukha niya, at habang nakatayo silang dalawa sa kalahating dilim ng pasilyo, tanging ang ilaw mula sa wall sconce ang bumabagsak sa lumang envelope sa kamay ni Lucas, ginagawang mas matingkad ang kupas na tinta at mas kainahinala ang lahat ng hindi pa nababasa. Dito ba? Mahinang tanong ni Isabela, at bahagyang umiling si Lucas, ang panganay ay mahigpit, ang mga matay tila nagbibilang kung sino ang posibleng makarinig mula sa likod ng bawat pinto, mula sa bawat sulok na maaaring may kasambahay, driver, o tauhang matagal nang sanay magdala ng sikreto kapalit ng sweldo at katahimikan, sa lumang veranda, sagot niya, at sabay silang naglakad ng halos walang ingay, dumaraan sa mahahabang retratong nakasabit sa dingding, mga mukhang pormal at mapuputi ang ngiti ngunit tila mas lalong mapanghusga sa ganitong oras ng gabi, at sa bawat hakbang ni Isabela ay ramdam niya ang bigat ng mga nalaman niya mula kay Don Emilio, ang pangalan ni Mateo Sarmiento na parang tinik sa ilalim ng dila, ang ideya ng isang batang posibleng apo ng matanda,
At ang mas nakapangingilabot na katotohanan ang mga bitak sa pamilyang ito ay hindi nagsimula sa pagtataksil ni Alejandro kundi sa isang mas lumang kasalanan na tinubuan lang ng panibagong balat. Sa veranda, mahina ang pagpatak ng ambon sa bubong ng garden shed, at ang amoy ng basang lupa ay pumapasok sa hangin na may halong sampagita at lumang kahoy, habang sa malayo ay may ugong ng sasakyang dumaraan sa kalsada sa labas ng subdivision. Paalala na kahit gaano kayaman at kasarado ang buhay sa loob ng bakod, hindi kailanman lubos na napuputol ang ingay ng totoong mundo. Iniabot ni Lucas ang sulat kay Isabela nang walang sabi, at habang binabasa niya iyon sa ilalim ng mahinang ilaw, nakita niyang unti-unting nagbago ang mukha nito, mula sa pagtatakang pinipigilan, patungo sa mabagal na pagtanggap na may bahagi ng kanilang buhay na hindi na maibabalik sa dating hugis kapag lumabas ang laman ng papel. Sinabi rin sa akin ni Don Emilio ang tungkol sa San Mateo, bulong ni Isabela matapos ang ilang segundo, at napalingon si Lucas, tila hindi inaasahang mauunahan siya. Gaano karami? Sapat para maintindihan na hindi lang lupa ang pinag-uusapan noon. Tumingin siya sa sulat, saka muling kay Lucas. Pero hindi niya binanggit ang batang ito. Humigpit ang hawak ni Lucas sa railing ng veranda, ang palad na iya'y bahagyang nababasa ng ambon. Ibig sabihin may tinatago pa rin siya. Natural, sagot ni Isabela, at sa maikling tagong iyon ay may pagod na parang nanggaling sa maraming taon ng pakikinig sa kalahating totoo. Ang tanong, gaano kalaki ang hindi pa natin alam? Saglit silang tumahimik. Sa katahimikan, parehong may kanikanyang takbo ang isip nila. Si Isabela, na sanay magbasa ng tensyon sa silid bago pa ito sumabog, ay dahan-daang inuunawa na kung totoo ang laman ng sulat. Ang usapin ng mana ay hindi lamang pagtatalo ng magkapatid kundi isang posibleng pagkalis ng buong pundasyon ng pamilyang Villarreal. Si Lucas naman ay may ibang takat na ang galit niya kay Alejandro, na matagal na niyang ipinapakain sa sarili bilang sapat ng dahilan para lumaban, ay biglang nagmumukhang maliit kung ihahambing sa posibilidad na ang totoong sentro ng kabulukan ay ang kanilang ama, at kung ganoon, ibig sabihin ang buong buhay nilang dalawa ay maaaring nakatayo sa isang kasinungalingang mas malaki kaysa sa pagnanakaw ng atensyon, mana, o respeto. Hindi pwedeng ako lang ang may hawak nito, sabi ni Lucas sa wakas, mahina ngunit mariin. At hindi rin pwedeng kay tatay lang natin manggaling ang susunod na bersyon ng totoo. Inangat ni Isabela ang sulat, pinagmasdan ng sulat kamay ng yumaong ina na bahagyang nanginginig ngunit malinaw pa rin, at sa loob ng dibdib niya ay may kung anong lamambat at sumikip ng sabay. Anong balak mo? Hindi ko pa alam. Napatawa siya ng maikli, walang saya. At yun ang unang matapat na sagot na narinig ko sa bahay nata mula kagabi. Napatingin si Lucas sa kanya at sa unang pagkakataon mula nang sumabog ang iskandalo ay may isang kakaibang pagkakapantay sa pagitan nila, hindi bilang hipag at bayaw na nagkakabanggaan sa mga hapag o obligadong magkakampi sa harap ng publiko, kundi bilang 2 taong parehong hindi na makabalik sa kamangmangan. Bago pa sila makapagpatuloy ay umilo ang screen ng telepono ni Lucas. Isang unknown number. Ilang segundo niya iyong tinitigan bago sinagot, at nang magsalita ang babae sa kabilang linya, agad niyang nakilala ang boses kahit pagod at mahina. Huwag mong putulin, sabi ni Maris. Mabilis na tumigas ang mukha ni Lucas. Nasaan ka? Hindi pwede sa telepono ang detalye. May lakas ka pang mamili pagkatapos ng ginawa mo. Napatigil si Isabela at napatingin sa kanya. Sa kabilang linya, ilang segundo ring walang sagot, pagkatapos ay isang paghinga na puno ng pagod at pigil na inis. Kung gusto mo ng totoo tungkol sa kuya mo at sa San Mateo, makinig ka. Kung hindi, ibaba mo. Namilog ang mata ni Isabela. Dahan-daang pinindot ni Lucas ang speaker. Magsalita ka. Hindi ako safe, sabi ni Maris. Sa background ay may mahinang tunog ng TV at tumutulong gripo. May ibibigay ako sa'yo, pero hindi ako tanga para lumapit sa opisina o sa bahay nyo. Bakit sa akin? Tanong ni Lucas. Dahil hindi ka pa sigurado kung gusto mong protektahan ang apelyido nyo o sunugin. Muntik nang magsalita si Lucas, ngunit naunahan siya ni Isabela na mas malamig ang boses. At bakit ka namin pagkakatiwalaan? Natahimik si Maris, saka bahagyang napabuga ng hangin. Kasi kung gusto ko lang man Ira, tapos na sana. May mas madali akong paraan. Anong hawak mo? Tanong ni Lucas. Mga file, kopya ng transfers, lumang internal memo, at isang audio na hindi pa naririnig ng pamilya nyo. Kumirat ang sentido ni Lucas. Kanino galing?
Sa taong matagal nang naghihintay na may isa sa inyo ang marunong makinig. Nagtama ang tingin ni na Isabela at Lucas. Sa hangin sa pagitan nila ay parang may manipis na alambre ng panganib na unti-unting hinihila. Sabihin mo kung saan, malamig na sabi ni Lucas. Nagbigay si Maris ng lokasyon, isang lumang kafe sa tapat ng closed cinema sa Cubao na halos wala nang pumapansin sa ganitong oras, at ang oras ay 1 oras mula ngayon. Pagkaputol ng tawag, ilang saglit na walang nagsalita. Sa labas ay mas lumakas ang ambon, ang manipis nitong tunog sa bubong ay parang mga daliring kumakatok sa kahoy. Pupunta ka? Tanong ni Isabela. Oo, mag-isa ka. Napatingin siya sa saradong pinto ng study sa dulo ng pasilyo, saka sa sulat sa kamay niya. Hindi ko na alam kung sino ang ligtas isama. Umusad si Isabela palapit at inabot ang telepono niya. Send mo sa akin ang lokasyon. Tumingin si Lucas sa kanya. Baka gusto mong umatras. Hindi ka na obligadong lumubog kasama namin. Halos ngumiti si Isabela, ngunit ang ngiting iyon ay mas pagod kaysa mapait. Matagal na akong lumulubog. Ngayon lang ako natutong tumingin kung sino ang humihila pababa. Makalipas ang 1 oras, ang Cubao ay buhay pa rin sa kakaibang paraan na tanging lungsod lang ang kayang gawin sa gabi. May mga ilaw na kumikindat mula sa mga saradong tindahan, may mga jeep na kalahati ang laman ngunit buo ang yabang ng busina, may mga nagtitinda ng fishball at yosi sa gilid na parang wala ng oras na dapat tapusin ang araw, at sa gitna ng lahat ng iyon ay nakaparada ang sasakyan ni Lucas sa likod ng lumang commercial strip, hindi sa harap ng kafe kundi sa isang aninong bahagi na hindi agad makikita mula sa kalsada. Bago siya bumaba, pinatay muna niya ang makina at naupo ng ilang segundo, parehong kamay sa manibela. Ang ambon ay nagiiwan ng mga manipis na guhit sa windshield, at sa pagitan ng ilaw sa labas at ng refleksyon ng sarili niyang mukha ay may kung anong tanong na paulit-ulit sa isip niya, saang punto titigil ang paghahanap sa totoo at magsisimulang magmukhang paghihiganti lamang. Ngunit nang maalala niya ang sulat ng ina, ang boses nito sa tape, at ang mukha ni Don Emilio na laging may kalahating sagot, alam niyang wala na siyang karapatang umatras dahil lamang sa takot sa susunod na mangyayari. Sa kabilang kanto, tahimik na nakasunod ang isa pang sasakyan. Nasa loob si Isabela, nakahod ang simpleng jacket sa ibabaw ng mamahaling blouse, walang hakaw, walang makeup na panggala, at sa salamin ng kotse ay hindi siya mukhang asawa ng isang prominenteng executive kundi isang babaeng mas gustong hindi mapansin. Hawak niya sa kandanggan ng brown envelope ng sariling mga ebidensya laban kay Alejandro, at sa bawat saglit na lumilipas ay lalo niyang naiisip na maaaring dumating ang puntong kailangan niyang pumili kung alin sa mga hawak niyang katotohanan ang unang ilalabas, at alin ang ibabaon muna, dahil sa digmaang ito ay walang katotohanang lumalabas ng walang kapalit. Sa kafe, halos patay na ang ilaw, isa na lang ang fluorescent sa loob na kumikislap pa, at ang matandang waiter sa counter ay nakaupo lamang, nakatutok sa maliit na TV na mahina ang volume, parang wala siyang pakialam kung sino ang pumasok basta't hindi istorbo. Nang maupo si Lucas sa pinakadulong mesa, nakita niya agad si Maris sa likod, nakatalikod muna, balikat ay bahagyang nakataas na parang handa sa pagtakbo. Sa tapat niya ay may lalaking hindi niya kilala ng una, pero nang humarap ito at tumama ang ilaw sa mukha, may kung anong pamilyar sa tindig at sa mapapait na mata. Renato Sarmiento, sabi ng lalaki, na parang hindi na kailangang magpakilala ngunit ginawa pa rin para basagin ang unang pader ng tensyon. Dahan-daang umupo si Lucas. Kayo ang nasa likod nito. Hindi lahat, sagot ni Renato. Pero sapat, inilapag ni Maris ang isang maliit na flash drive sa mesa, ngunit hindi agad itinulak. Bago mo kunin, sagutin mo muna ako, sabi niya. Kung malaman mong may kasalanan ang tatay mo at kapatid mo, hanggang saan ka? Hindi agad sumagot si Lucas. Sa malapit, may sumirit na tunog mula sa espresso machine na pinapatay ng waiter, at sa labas ay may motorsiklong dumaan na sobrang lakas ng tambucho, panandali ang winasak ang manipis na pagtatago ng lugar. Depende kung anong ibig mong sabihin sa hanggang saan, sabi niya sa wakas. Umiling si Maris. Hindi, walang malabong sagot ngayon. Kaya mo bang isugal ang pangalan niyo? Sa tanong na iyon ay sumagi sa isip ni Lucas ang bawat pagkakataong ipinagtanggol niya sa press ang kumpanya, bawat event na ngumiti siya sa tabi ng ama at kuya habang alam niyang may kung anong mali sa loob ng estruktura ngunit hindi niya mapatunayan, bawat gabing umuwi siya na may pait dahil hindi siya pinakikinggan ngunit nananatili pa rin dahil umaasa siyang balang araw, sa tamang sipag at tiyaga, kikilalanin siya.
Sa unang pagkakataon, malinaw sa kanya kung gaano kabata ang pag-asang iyon. Hindi ko alam kung kaya ko, sabi niya, at nakita niyang bahagyang kumislot ang mata ni Maris na tila nabigo. Ngunit itinaas niya ang tingin at tinuloy. Pero alam kong hindi ko na kayang protektahan ang kasinungalingan dahil lang apelyido ko ang nakasulat dito. Tahimik si Renato. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang itinulak ang flash drive. May audio dyan ng pag-uusap sa isang meeting sa farmhouse sa Tanay, 7 buwan na ang nakakaraan. Nandoon si Alejandro at 2 tao mula sa consultancy na ginagamit sa paglilipat ng pondo. May banggit sa San Mateo liquidation at sa lumang problema na kailangang sarahan bago magbidding. Kinuha iyon ni Lucas. At anong gusto nyo kapalit? Tumawa si Renato ng mababa. Katarungan ang magandang sagot, pero hindi ako santo. Sumandal siya at pinagmasdan si Lucas na tila sinusukat kung gaano ito kahanda sa susunod na sasabihin. Gusto ko ang mga papeles ng relocation funds. Gusto ko ang buong trail. At gusto kong tumayo sa harap ng taong sumire sa buhay ng mga taga San Mateo at marinig siyang aminin na may mga tao siyang hinayaang madurage para lang matapos ang proyekto. Hindi aamin si Don Emilio, malamig na sabi ni Lucas. Baka hindi, sagot ni Renato. Pero may mga anak siyang mas madaling mabiyak. Tahimik na nagmasid si Maris sa kanilang dalawa, at sa loob niya ay may pagkapagod na kumakapit sa buto. Hindi na niya mabilang kung ilang beses siyang nagtanong sa sarili kung kailan siya lumampas mula sa pagiging babaeng sinusubukang mabuhay sa loob ng mapanlinlang na sistemang ito tungo sa pagiging kasabwat sa pagbagsak nito. Ngunit nang maalala niya ang ama niyang namatay na wala man lang maayos na depensa sa sariling pangalan, at nang maalala niya ang kamay ni Alejandro sa braso niya minsang tinutulan niya ang isang utos at ang malamig na bulong nitong huwag mong kalimutang kaya kitang burahin, lalong tumigas ang dibdib niya. May isa pa, sabi niya, at inilabas mula sa bag ang isang manipis na sobra. DNA request form ito. Hindi ko pa ito napapadala, pero may sample. Nanigas si Lucas. Kanino? Kay Mateo Sarmiento, sagot ni Renato. At kay Don Emilio. Pakiramdam ni Lucas ay may malamig na tubig na ibinuhos sa batok niya. Paano kayo nakakuha maraming bagay ang nahuhulog sa basurahan ng mayayaman na akala nila'y wala nang pupulot, putol ni Renato, at sa simpleng linyang iyon ay parang biglang lumiit ang distansya sa pagitan ng kanilang mundo. Ang mga bagay na tinatago ng may kapangyarihan ay madalas hindi naman tuluyang nawawala, napupunta lang sa mga kamay ng mga taong may pasensya at dahilan para maghintay. Bago pa makapagsalita si Lucas, may biglang kumalanseng sa labas ng kafe. 3 lalaking naka-dark jacket ang tumigil malapit sa salamin, kunwari nagyoyosi, ngunit sa paraan ng pagtingin nila sa loob ay halatang may hinahanap. Bumilis ang tibok sa leeg ni Maris. Nahanap nila tayo, bulong niya. Sumilip si Renato ng bahagya at agad bumalik sa upo. Hindi pa sigurado, pero hindi tayo magtatagal. Mabilis na tumayo si Lucas. Back exit. Tumango ang waiter sa likod nang hindi man lang tinatanong, na para bang sanay siyang makita ang ganitong eksena nang hindi siya kasama. Sa kitchen, sabi nito, hindi inaalis ang tingin sa TV. Sa labas, nanatili ang 3 lalaki, at sa dulo ng kalsada ay may isa pang sasakyang huminto na bahagyang nakabukas ang headlight sa tapat ng eskinita. Sa kotse niya, nakita ni Isabela ang lahat mula sa bahagyang nakabukas na bintana. Humigpit ang hawak niya sa manibela. Hindi niya kailangan ng paliwanag para malaman na hindi ito ordinaryong pagkikita na pwedeng tapusin sa tahimik na uwian. Sa loob, mabilis na gumalaw sina Lucas, Maris, at Renato papasok sa makitid na kusina na amoy mantika, dishwashing liquid, at lumang mantikang sumangga sa pader. Habang naglalakad, naramdaman ni Lucas ang flash drive sa bulsa niya na parang biglang sobrang bigat para sa maliit nitong sukat. Sa likod ng kusina ay may pintong bakal na mahirap buksan, at habang pilit itong hinihila ni Renato ay naririnig na nila ang bahagyang pagtunog ng bell sa front door, kasunod ang malamig na tinig ng isa sa mga lalaking nasa labas, may hinahanap lang kami. Kumalabog ang dibdib ni Maris. Sa isang iglap ay hindi na lamang siya takot para sa sarili kundi para sa bagay na daladala nila, para sa posibilidad na sa wakas ay may nakikinig na, at dahil doon ay mas delikado silang lahat. Bumukas ang pinto sa likod, sumangga ang amoy ng basang semento at estero,
At isa-isa silang lumabas sa masikip na eskinita na halos walang ilaw maliban sa dilaw na bumbilyang nakasabit sa ikalawang palapag ng katabing apartment. Sa dulo ng daan ay nakita ni Lucas ang sasakyan ni Isabela na marahang umusad mula sa kanto, at sa loob ng kotse ay nagtama ang tingin nila sa loob lamang ng isang segundo bago niya binuksan ang lock ng pinto sa likod. Sakay, sigaw niya, at sa gabing iyon, sa lungsod na sanay sa pagtakas at habulan kahit walang malinaw na putukan, muling nagbago ang direksyon ng laban dahil ang katotohanan, kapag nagsimulang gumalaw, hindi na ito basta ipinapasa, ipinupuslit na ito palabas habang may humahabol. Nagunahan silang pumasok, si Maris muna na halos madulas sa basang gilid ng kalsada, kasunod si Renato na mabilis ngunit hindi magulo ang galaw, at si Lucas ang huling sumara ng pinto habang sa labas ay narinig nila ang sigaw ng isa sa mga lalaking humahabol. Hindi pa malinaw ang mga salita ngunit sapat ang tono para maramdaman nilang wala ng puwang para sa pag-aalinlangan. Yumandar si Isabela agad, mariing nakatutok ang mga mata sa makipot na daan habang ang wiper ay halos hindi makasabay sa ambon na ngayoy mas buo nang bumabagsak sa windshield. At sa loob ng sasakyan ay saglit na walang nagsalita dahil lahat ay nakikinig sa tunog ng gulong na dumadaan sa lubak, sa pagaspas ng kanilang paghinga, at sa pintig ng panganib na parang sumasabay sa makina. May sumusunod ba? Tanong ni Isabela nang hindi lumilingon. Sumilip si Lucas sa likod, ang kanyang palad ay nakadiin sa headrest habang sinusubukang silipin ang ilaw ng kotseng lumabas sa dulo ng eskinita. Meron, isang van at isang sedan. Mga tao ni Alejandro. Tanong ni Maris, mababa ang boses ngunit nanginginig ang dulo. Hindi ko alam, sagot ni Lucas. At hindi na importante kung kanino galing kung pareho lang ang gusto nilang kunin. Sa tabi niya, tahimik si Renato, ngunit sa paraan ng pagkakakuyom ng panga nito at ng kamay na nakahawak sa gilid ng upuan ay halatang mabilis ang takbo ng isip, sanay siyang maghintay, magtago, mag-ipon ng ebidensya, ngunit ibang klaseng laban ang literal na pagtakbo mula sa mga taong may sasakyan, pera, at impluensya. Habang paliko si Isabela sa pangunahing daan, biglang bumusina ng malakas ang van sa likod, pilit umuusad sa trapikong mabagal dahil sa ilaw ng intersection at sa mga jeep na nakahilera pa sa gilid. Hindi tayo aabutin dito, sabi niya sa sarili, hindi para magyabang kundi para hawakan ang isip, at kinabig niya ang manibela pakaliwa sa isang mas madilim na kalye sa likod ng lumang mall complex, kung saan mas kaunti ang sasakyan at mas maraming anino. Naramdaman ni Lucas ang bigat ng flash drive sa bulsa niya at ng sobre ni Renato na nasa kamay na ngayon ni Maris. At sa bawat segundo'y lalo niyang naiisip na hindi na maaaring ituring ang mga ito bilang simpleng dokumento. Ang mga iyon ay naging mitya, at ang sinumang hahawak ay kailangang tanggapin na ang apoy ay hindi na mapipili ang susunugin. May lugar ba kayong pwedeng puntahan na hindi nila agad may isip? Tanong ni Isabela. Wala, mabilis na sagot ni Maris, saka bahagyang huminga ng malalim na parang pinipigilan ang pagsabog ng takot. Ang kondo ko alam na nila. Ang apartment na pinuntahan namin kanina, compromised na rin. Si Renato may isa pa, putol ng lalaki, at doon lang siya nagsalita mula nang sumakay. Lumang bahay ng kapatid ko sa Marikina. Wala nang nakatira pero may susi ako. Tumingin si Lucas sa rearview mirror at nakita ang mga headlight ng van na pilit sumusunod. Too far. Hindi tayo dapat dumiretso kahit saan, sabi ni Isabela. Kapag nahulaan ang direksyon, mas madali tayong saluhin. Ilang saglit na puro desisyon lang ang umiikot sa kotse, mabilis at putol-putol, habang ang lungsod sa labas ay dumadaan sa kanila sa anyo ng basang karatula, mga tindahang kalahating sarado, at mga taong nakasilong sa waiting shed na walang alam na sa loob ng isang mamahaling sasakyan ay may 4 na tao na parehong humahawak sa posibleng pagbagsak ng isang apelyido. Sa wakas ay nagsalita si Lucas. Sa Pasig, sa lumang bahay ni Mama. Napatingin si Isabela sa kanya. Sigurado ka, walang nakakaalam na pumupunta ako roon. Hindi na rin iyon ginagamit. Pati si Don Emilio. Tanong ni Renato. Lalo na siya. May kakaibang tigas ang boses niya sa huling sagot, at naramdaman iyon ni Isabela. Hindi na lamang siya tumatakas mula sa mga humahabol, tumatakbo na rin siya palayo sa bersyon ng sarili niyang laging umiikot sa pahintulot ng ama niya, habang papalayo sila sa Cubao, mas lumiwanag ng bahagya ang kalsada, ngunit hindi pa rin nawawala ang anino ng sasakyang sumusunod. Sa likod, si Maris ay parehong kamay na hawak ang sobre ni Renato, at sa pagitan ng mga kuko niyang bahagyang nangingitim sa stress at ng manipis na papel na maaaring makapagpatunay ng dugo at pananagutan,
Naisip niya na kung sakaling mabawi ito sa kanila ngayong gabi, maaaring iyon na ang huling pagkakataon na nakalapit sila sa isang katotohanan na ilang taon nang pinipigilang huminga. Naalala niya ang ama niyang Daishi mabagal kumain kapag problemado, paikot-ikot lang ang kutsara sa plato, at naisip niyang may mga taong hindi sumisigaw kapag dinudurog na unti-unti lang silang tumatahimik hanggang magmukhang natural ang pagkawala nila. Ayaw na niyang matapos na ganoon din ang kwento nila. Sa kabilang banda, si Isabela ay mahigpit ang hawak sa manibela ngunit mas mahigpit ang pagkakahawak niya sa sariling isip, dahil sa bawat kilometer na tinatahak nila ay mas lumalapit siya sa isang punto ng walang balikan. Kung dadalhin niya ang mga taong ito sa lumang bahay ng pamilya, hindi na siya neutral na asawa o maingat na hipag. Pumipili na siya ng panig, o mas tumpak, pinipili na niyang huwag manatili sa panig ng pinakamakapangyarihan. At ang desisyong iyon ay hindi romantikong tapang, alam niyang kapag nagkamali sila, siya ang unang ilalarawan bilang traidor, oportunista, babaeng nagamit ang iskandalo para manira. Ngunit sa ilalim ng takot na iyon ay may isang malamig na kapayapaan, mas mabigat ng dalhin ang katahimikan kaysa sa paratang. Pagdating nila sa Pasig, mas manipis na ang trapiko at mas tahimik ang mga kalye ng lumang subdivision. Pinatay ni Isabela ang headlight sandali bago pumasok sa mismong street at dahan-daang pumarada sa ilalim ng punong mangga sa tapat ng bahay, kung saan kalahati ng bakod ay tinutubuan na ng gumamela at ligaw na baging. Baba, bilis, sabi ni Lucas, at isa-isa silang bumaba. Ang sapatos ay sumadsad sa basang semento habang ang ambon ay parang pinong usok sa hangin. Binuksan niya ang side gate gamit ang lumang susi sa keychain na matagal niyang hindi ginagamit, at sa pagpasok nila ay sumalubong ang amoy ng saradong bahay lumang kahoy, kulob na kurtina, at isang bahagyang halimuyak ng gamot sa cabinet na matagal nang walang may-ari. Nang maisara niya ang pinto at may kandado ang inner latch, saka lamang siya huminga ng buo. Ngunit hindi iyon ginhawa kundi isang maikling pahinga bago ang susunod na pagguho. Sa loob ng sala ay nagbukas siya ng isang lamp na may dilaw na ilaw, sapat para makita ang mga natakpang kasangkapan at ang malaking larawan ng ina nilang nakasabit sa ibabaw ng aparador. Lahat sila'y saglit na napatigil sa harap ng mukhang iyon, parang may tahimik na saksi sa gitna ng kanilang pinagtataguan. Dito, sabi ni Lucas, at dinala niya sila sa dining room kung saan mas maluwag ang mesa at mas madaling ailatag ang mga papel. Pinunasan ni Isabela ang ibabaw gamit ang lumang placemat bago niya inilapag ang brown envelope niya, kasunod ng sulat ng ina, ng flash drive, at ng DNA form mula kay Renato. Walang nagsalita sa unang ilang segundo. Ang simpleng pag-aayos ng mga iyon sa iisang mesa ay tila ritual ng pag-amin na hindi nahiwa-hiwalay ang mga sikreto. Simulan natin sa alam na natin, sabi ni Isabela, at ang tono niya ay hindi emosyonal kundi halos parang counsel sa isang pribadong hearing. Video ni Alejandro. Irregular transfers. San Mateo land conflict. Posibleng illegitimate line sa pamilya. At audio na may kinalaman sa consultancy at liquidation. Tumingin siya kay Renato. Ano ang pinakamabigat na kayang tumayo kung bukas kailangan nating iharap ito sa abogado, auditor, o piskal? Napatingin si Renato sa kanya, tila sinusukat kung ang babae sa harap niya ay bahagi pa rin ng mundong matagal niyang kinamumuhian o isa ng praktikal na kakampi. Ang audio at fund trail, sagot niya. Ang DNA, leverage pa lang yan hanggat walang result. Ang sulat ng nanay nila, mahalaga, pero madaling tawaging personal accusation. Tumango si Isabela, at ang problema, chain of custody, sagot ni Renato. Kapag tinanong saan galing, kanino nang galing, sino ang may hawak, pwedeng baliin. So kailangan natin ng isang taong hindi kontrolado ng Villarreals, sabi ni Lucas. May kilala ka? Tanong ni Maris. Napatingin si Lucas sa kisame, nag-iisip, ngunit bago siya makasagot ay si Isabela ang naunang nagsalita. Meron. Lumingon silang lahat sa kanya. Judge, auditor, media. Sunod-sunod na tanong ni Maris. Umiling siya. Isang abogado sa Makati. Dating partner ni Veronica, pero naghiwalay sila dahil tumanggi siyang magtago ng political funds para sa isang kliyente. Umangat ang kilay ni Lucas. At pagkakatiwalaan natin siya. Hindi natin kailangang pagkatiwalaan. Kailangan lang natin ng taong takot sa disbarment at mas maingat sa dokumento kaysa sa pangalan ng pamilya. Tahimik na napangiti ng bahagya si Renato. Mukhang matagal ka nang naghahanda. Hindi siya nag-react agad.
Inayos lang niya ang pagkakalapag ng sariling envelope, saka nagsalita ng mababa. Kapag nakatira ka sa loob ng bahay na lahat ng nakangiti ay may tinatago, natututo kang maghanda kahit hindi mo pa alam kung para saan. Naramdaman ni Lucas ang bigat ng linyang iyon, dahil para sa unang pagkakataon ay malinaw sa kanya na si Isabela ay matagal nang hindi biktima lamang, isa rin siyang tahimik na archivist ng mga pinsalang ayaw pangalanan ng pamilya. Binuksan nila ang lumang laptop mula sa bahay at ikinabit ang flash drive. Habang nagbobot ang makina, naririnig ang mahinang ugong nito at ang ulan na ngayoy tuluyan ng lumalakas sa bubong. Sa screen ay lumitaw ang ilang folder, Tanay MTG, Consultancy Trail, SM Relocation, at MISC Backups. Isa-isang nabuo ang lamig sa batok ni Lucas. "I-play mo," sabi ni Isabela. Pinindot niya ang audio file. Sa una ay puro kaluskos, mahinang hampas ng plato, at baso sa mesa, saka unti-unting lumitaw ang boses ni Alejandro, malinaw kahit may konting distansya, hindi na pwedeng may maghukay pa sa San Mateo. "Kung may kailangan pang bayaran, bayaran nyo. Huwag lang aabot sa bidding." Sumunod ang boses ng isang lalaking hindi nila kilala, malamang mula sa consultancy. "May problema sa lumang beneficiary records. May pangalan na lumutang. Ayusin nyo," sabi ni Alejandro. "Ayoko ng sorpresa." At pagkatapos, isang linyang nagpatahimik sa apat, kapag nalaman ni Don Emilio na buhay pa ang usaping yun, ako rin ang lilinisin niya. Natigilan si Lucas. Ibig sabihin alam niya, bulong niya. "Hindi lahat," sagot ni Renato. "Pero alam niyang may dapat katakutin." Binalikan nila ang clip, muli, at sa ikatlong ulit ay mas malinaw na ang tonalidad ng kapatid niya hindi lamang yabang, hindi lamang pagprotekta sa negosyo, kundi takot na may mas malaki pang puwersang kayang gumiba sa kanya. "So hindi lang siya magnanakaw," sabi ni Isabela, dahan-dahan. Takot din siya sa pinanggagalingan ng dumi. Umupo si Lucas, ang sikoy nasa mesa, at idiniin niya ang mga daliri sa labi habang iniisip ang posibilidad na ang buong labanan nilang magkapatid nitong mga nakaraang taon ay hindi pala simpleng agawan ng tiwala ng ama. Maaaring may mga bagay na alam si Alejandro dahil mas matagal siyang nasa loob ng inner circle, mas matagal na ginagamit, mas matagal na ring pinapayagang makita ang ilalim ng negosyo. At kung ganoon, gaano karaming desisyon ng kuya niya ang sariling kasakiman, at gaano karami ang desperasyong huwag lamunin ng sistemang pinalaki rin sa kanya. Ang tanong na iyon ay hindi nagligtas kay Alejandro sa isip niya. Ngunit ginawa nitong mas masakit ang larawan dahil mas madaling galitin ang halimaw kaysa amining minsan. Pinalaki muna ito ng bahay bago nito kinain ang lahat, may isa pa sa MISC Backups, sabi ni Maris, at binuksan niya ang folder. Lumitaw ang scanned ledger pages, mga listahan ng releases, at isang grainy photo ng lumang barangay hall meeting kung saan makikita si Don Emilio na mas bata, katabi ang ilang lokal na opisyal, at sa sulok ay isang babaeng karga ang batang mga 3 taong gulang. "Stop," sabi ni Renato. Pinayos ni Lucas ang larawan at nag-zoom. Hindi malinaw ang mukha ng babae, ngunit sapat para makita ang profile at ang katangiang biglang nagpabilis ng tibok sa silid. "Siya yan," bulong ni Renato. "Si Lina, ate ko." Natahimik silang lahat. "At ang bata?" tanong ni Isabela. Hindi agad sumagot si Renato. Sa halip ay tumingin siya sa larawan na parang sinusubukang hilahin mula roon ang mga taong matagal nang nawala sa buhay niya. Si Mateo. Sa salitang iyon ay parang may dalawang uri ng bigat na bumagsak sa bahay, ang isa ay dugo, ang isa ay kasaysayan. Napasandal si Maris, ang likod ay damaykit sa silya, at sa unang pagkakataon ay mukhang hindi siya handa sa laki ng tunay na hawak nila. "So totoo nga," mahinang sabi niya. "Hindi ko sinabing sigurado," tugon ni Renato, ngunit ang sariling boses niya ay kulang sa paninindigang iyon. "Sinasabi ko lang na iyan ang batang pinoprotektahan ng kapatid ko noon hanggang mawala sila." "Nawala," ulit ni Lucas. Tumango si Renato. Pagkatapos ng gulo sa relocation, bigla silang hindi na nakita sa komunidad. May nagsabing binigyan ng pera. May nagsabing tinakot. May nagsabing may tumulong umalis. Walang iisang kwento, kaya ako naghintay ng papeles imbes na tsismis. Nakatitig si Isabela sa larawan. Naalala niya ang codicil sa will, ang trust provision, ang paraan ng pagbigkas ni Don Emilio sa pangalang Mateo na parang parehong iniingatan at iniiwasan. Hindi aksidente, hindi tsismis. May buhay na tao sa gitna ng lahat ng ito,
Isang tao na maaaring walang kaalam-alam na ang pangalan niya ay posibleng pandurog ng ilang dekadang kabit-kabit na kabulukan. Nasaan siya ngayon? Tanong niya. Hindi ko alam, sabi ni Renato. At iyan ang tanging bagay na baka inuunahan na rin hanapin ng mga taong humahabol sa atin. Sa mismong sandaling iyon, may umilo sa labas ng bintana. Headlights. Isa. Pagkatapos ay isa pa. Napatayo si Lucas agad at pinatay ang lamp sa dining room, natira ang maputlang ilaw lang ng laptop screen sa mga mukha nilang lahat. Sa katahimikan, narinig nila ang mahinang pagkalampag ng gate sa labas, hindi malakas, kundi yaong maingat na pagsubok ng taong ayaw pa munang gumawa ng eksena. Humigpit ang kamay ni Isabela sa gilid ng mesa. Hindi tayo sinundan dito ng aksidente, bulong niya. Mula sa dilim ng bahay, ang larawan ng ina sa sala ay hindi na nila nakikita, pero para kay Lucas ay pakiramdam na iya'y naroon pa rin ang titig nito, tahimik, mapilit, parang nagtatanong kung hanggang saan niya kayang panindigan ang pagbubukas sa lahat ng ito ngayon na nasa pintuan na ang mga taong may gustong magsara muli nito. Dahan-daang isinara ni Lucas ang laptop, hindi para itago ang laman kundi para pigilan muna ang ilaw na naglalantad sa kanila sa dilim, at sa simpleng click ng takip ay lalo pang lumino ang tunog ng ulan sa bubong, ang kaluskos ng mga dahon sa bakuran, at ang mahina ngunit siguradong yabag sa labas ng gate, mga yabag na hindi nagmamadali dahil alam ng may-ari ng mga iyon na ang takot sa loob ng bahay ang unang nagbubukas ng pinto bago pa man gamitin ang dahas, ilang tao. Bulong ni Maris. At kahit mahina ang tanong niya ay halata ang gaspang sa lalamunan, ang uri ng boses ng taong ilang oras nang tumatakbo pero hindi pa rin nakakahanap ng lugar na pwedeng tawaging ligtas, lumapit si Lucas sa bintanang bahagyang natatakpan ng makapal na kurtina at marahang ibinuka ang isang daliri ng tela, sapat para sumilip sa pagitan ng ulan at anino, at sa liwanag ng poste sa kalye ay naaninag niya ang dalawang sasakyan sa labas, isa sa tapat, isa ng bahagyang pailis sa kanto, at tatlong lalaking nakatayo na parang mga bisitang marunong maghintay, habang sa may gate ay may isang taong nakapayong, tuwid ang tindig, hindi nagmamadali, at sa mismong paraan ng pagkakatayo nito ay biglang tumama kay Lucas ang isang mas malamig na posibilidad, hindi ito mga guns lang, bulong niya. May naguutos na siguradong papapasukin natin. Sino? Tanong ni Isabela, ngunit bago pa siya masagot ay muling kumalampag ang gate, tatlong marahang katok, may pagitan. Parang may code ng taong alam na hindi kailangan ang malakas na puwersa sa bahay na sanay sa awtoridad, huminga ng mabagal si Lucas at tumingin sa tatlo. Manatili kayo rito. Huwag kayong mag-iingay. Huwag kang lalabas ng mag-isa, agad na sabi ni Isabela. Lumingon siya sa kanya at sa dilim ay hindi niya man lubos makita ang mukha nito. Ramdam niya ang bigat ng pag-aalalang hindi sentimental kundi kalkulado, ang uri ng pag-aalalang marunong sa kapalit ng maling hakbang. Kung hindi ko bubuksan, sila ang babukas sa paraang mas masama, sagot niya, saka kinuha mula sa sideboard ang lumang flashlight at hindi iyon binuksan, hawak lang na parang nagbibigay ng dahilan sa kamay niya para hindi manginig, sa sala. Ang bahay ay tila lalong tumanda sa bawat hakbang niya, humahaplos ang amoy ng lumang papel, varnish, at kulob na tela sa bawat paghinga, at habang papalapit siya sa pinto ay samasagi sa isip niya ang huling gabing buhay ang ina nila sa bahay na ito, kung paanong naglakad siya noon sa parehong hallway para hanapin itong umiiyak sa kusina, at kung paanong sinabi nito, may mga pinto, anak, na akala mo protection, pero kulungan pala, isang linyang hindi niya naintindihan noon at ngayoy parang matagal nang nakaukit sa mismong kahoy ng bahay, pagdating niya sa pinto ay hindi muna siya nagsalita. Tiningnan lang niya ang peephole. Ang payong sa labas ay bahagyang ibinaba ng tao, at sa ilalim nito ay lumitaw ang mukha ni Veronica, malamig, tuyo, at tila hindi nababasa sa gitna ng ulan. Saglit na napapikit si Lucas, hindi sa ginhawa kundi sa mas masamang komplikasyon. Nang buksan niya ang inner latch at iniwang nakakadena pa ang pinto, agad nagsalita si Veronica. Pakibuksan. Hindi ako nag-iisa. Kita ko, sagot niya. Kaya lalo akong nagdadalawang isip. Hindi nagbago ang ekspresyon nito. Kung gusto kanilang kunin, hindi ako ang kakatok. Sa likod niya, sa may gate, nakatayo ang dalawa pang lalaki na kilala ni Lucas bilang bahagi ng private security ni Don Emilio, hindi mga tauhan ni Alejandro. Sa kaalamang iyon, may kakaibang halo ng pagluwag at panibagong pangamba ang umikot sa dibdib niya. Binuksan niya ang kadena ngunit hindi pa rin tuluyang umurong. Anong kailangan ni tatay? Hindi ako galing sa kanya,
sagot ni Veronica, at sa unang pagkakataon may bahagyang bitak sa karaniwan nitong kontroladong tono. Galing ako sa sarili kong takot na baka maunahan kayo ng mas hanggal na galaw mula sa loob ng pamilya. Tumingin si Lucas sa mga tauhan sa likod. At sila, insurance, para hindi maunahan ng mga tao ni Alejandro. Tahimik siyang tumitig sa abogado ng ilang segundo, sinusukat kung alin ang mas delikado, ang pagbukas sa babaeng maaaring matagal ng kalahati lang ang sinasabi, o ang manatiling sarado habang papalapit ang iba pang sasakyan mula sa dulo ng street. Sa huli, umatras siya at pinapasok si Veronica, ngunit hindi ang mga bodyguard. Sa labas lang sila, tumango ito, isinara ang payong, at sa pagpasok sa lumang sala ay marahang nagpahid ng patak ng ulan sa manggas, ngunit ang maliit na kilos na iyon ay hindi nakatanggal sa tensyong dumating kasama niya. Nang makarating sila sa dining room at makita ni na Isabela, Maris, at Renato kung sino ang kasama ni Lucas, agad tumigas ang hangin sa silid, na para bang may bagong kutsilyong inilapag sa mesa kahit wala namang sumigaw. Interesting, mababa ngunit mapakla ang sabi ni Renato. Akala ko kapag dumating ka, ibig sabihin tapos na tayo. Hindi pinansin ni Veronica ang sarkasmo. Dumiretso lang siya sa mesa, tumingin sa nakasarang laptop, sa mga papel na bahagyang hindi naitago, at sa mga mukha ng 4 na taong halatang may mas marami ng alam kaysa sa gusto ng pamilyang Villarreal. Wala tayong oras para sa drama ng pagpapakilala, sabi niya. Alam na ni Alejandro na may lumabas na financial files. Hindi pa niya alam kung gaano karami, pero may ilang kopya ng movement logs na nawawala sa internal archive. Nagpapadala na siya ng sarili niyang tao sa accounting at sa dating maintenance vendor. At ikaw? Malamig na tanong ni Isabela. Para saan ka nandito? Tumingin si Veronica sa kanya, at sa pagitan nilang dalawa ay may lumang kasaysayan ng pakiramdaman, respeto, at tahimik na kompetisyong hindi kailanman napag-uusapan ng tuwid. Para pigilan kayong gumawa ng maling bersyon ng tama, sagot niya. Dahil kung ilalabas niyo ito ng sabog-sabog, mauuna ang injunction, mapapaso ang chain of custody, at matatabunan ng infidelity scandal ni Alejandro ang mas malaking usapin. So gusto mo, ikaw ang may hawak? Putol ni Lucas. Hindi. Mabilis na sagot nito. Gusto ko, sabay-sabay tayong tumama at walang makasingit. Tahimik ang lahat. Sa labas, muling lumakas ang ulan, na tila may humahampas ng maliliit na bato sa bubong. Lumapit si Isabela sa mesa at marahang pinatong ang palad sa brown envelope niya. Magsalita ka ng diretso, sabi niya. Ano ang plano mo? Huminga ng malalim si Veronica, at sa unang pagkakataon mula nang makilala sila ng pamilyang ito, parang hindi siya abogado na laging may nakatagong depensa kundi isang taong napilitang pumili ng sandali para tuluyang tumawid. Bukas ng umaga, sabi niya, may special pre-bid compliance review ang Villarreal Holdings kasama ang 2 bangko at external auditors. Si Don Emilio, si Alejandro, at ang board nandoon. Kung may lalagay natin sa tamang kamay ang fund trail at audio bago magsimula, hindi nila pwedeng i-contain internally. Pero hindi sapat iyon. Tumingin siya kay Renato. Kailangan ng San Mateo Records. Kay Maris. Kailangan ng source link sa consultancy. Kay Isabela. At kailangan ng personal file laban kay Alejandro para mawalan siya ng moral leverage kapag sinubukan niyang ilihis sa marital drama. Pagkatapos, dahan-dahan siyang humarap kay Lucas. At kailangan ikaw ang magdala ng sulat ng nanay mo. Umigting ang panga ni Lucas. Bakit ako? Dahil kapag ako, abogado lang akong may posibleng agenda. Kapag si Renato, outsider na may personal na galit. Kapag si Isabela, sasabihin nilang asawa na naghihiganti. Pero ikaw, sabi ni Veronica, ikaw ang anak na matagal nilang minamaliit. At kapag ikaw ang unang nagtanong sa ama mo sa harap ng auditor at board, wala nang ligtas na paraan para tawagin iyong chismis. Hindi agad sumagot si Lucas. Sa halip ay dahan-dahan siyang umupo, ang siko sa tuhod, ang 2 kamay magkalapat, at sa loob niya ay may lumalaking bigat na hindi na lamang takot. Buong buhay niya, ang pangarap niyang mapakinggan sa loob ng pamilyang ito ay laging nakatali sa pag-aakalang darating iyon sa pamamagitan ng pasensya, kakayahan, at tamang pag-uugali. Ngayon, ang tanging paraan para tunay siyang marinig ay sirain ang estrukturang humubog sa kanya. At sa kakatuwang paraan, mas malungkot iyon kaysa nakakaengganyo. At si Don Emilio, tanong niya sa wakas, alam ba niya na nandito ka?
Tumingin si Veronica sa basang dulo ng buhok niya bago sumagot. Hindi. So nilalaglag mo siya? Hindi pa, sabi niya. Binibigyan ko siya ng huling pagkakataong harapin ang ginawa niya nang hindi tayo inuuna ng press o prosecutor. Umangat ang isang kilay ni Isabela. May natitira ka pang awa. Saglit na natahimik si Veronica. Nang magsalita siya, mas mababa na ang boses. Hindi awa, pagod. Ang simpleng salitang iyon ang unang tunay na butas na nakita nila sa kanya, at sa maikling siwang na iyon ay biglang naging posible na matagal na rin pala siyang nagdadala ng bigat ng pamilyang ito hindi dahil tapat siya rito kundi dahil wala pang tamang sandali para kumalas. Si Renato ay sumandal sa silya at pinahid ang mukha gamit ang palad. Kahit gawin natin yan, paano si Mateo? Tanong niya. Kapag lumabas ang pangalan niya, hahanapin siya. Malamang hinahanap na. Sagot ni Veronica. May trust activation clause. Napansin ko noong binago ang codicil pero hindi ko pa noon alam kung bakit. Kung may ibang nakakaamoy niyan, baka may gumagalaw na rin sa labas ng pamilya. So anong gusto mong gawin? Tanong ni Maris. Ilabas ang lahat tapos bahala na ang batang hindi naman parte ng pinili nating gulo. Naputol sandali ang boses niya sa huling bahagi. At marahil iyon ang unang pagkakataon na nakita ni Lucas si Maris hindi bilang pawn sa iskandalo o woman in the middle of betrayal kundi isang taong sawang-sawa na sa pagbaluktot ng mas malalaking tao sa kapalaran ng mga hindi nila pinapangalanan sa harap ng mesa. Hindi, sabi ni Isabela bago pa makasagot si Veronica. Hindi natin uunahin ang pangalan niya bukas. Lumingon ang lahat sa kanya. Ano? Tanong ni Lucas. Kung ilalabas natin sabay ang paternity angle, magiging circus ang lahat, tuloy niya, malinaw, matigas, at bawat salita ay parang maingat na hiwa. Matatabunan ang fund trail, ang relocation issue, at ang accountability sa San Mateo. Magiging kwento ito ng illegitimate heir at agawan sa mana. Pabor iyon sa lahat ng gustong ilihis ang tingin. Tahimik si Veronica, pagkatapos ay bahagyang tumango. Tama siya, pero totoo iyon, sabi ni Renato. Ang boses ay hindi galit kundi sugatan. At habang hindi lumalabas, patuloy na walang pangalan ang kapatid ko at ang bata. Tumingin si Isabela sa kanya, at hindi niya sinuklian ang sakit ng lalaki ng malamig na legalese o formal na simpatsya. Hindi ko sinasabing ibaon, sabi niya. Sinasabi kong ayusin ang pagkakasunod para hindi masayang. Umusad si Renato sa upuan. Madaling sabihin yan kung hindi ang dugo mo ang laging binubura. Pumikit sandali si Isabela, saka tumingin sa kanya ng tuwid. Hindi mo alam kung ilang beses na rin akong binura habang nakaupo sa gitna ng pamilyang ito. Tahimik ang silid pagkatapos noon, at sa katahimikang iyon ay hindi na lamang sila nagtatalo tungkol sa ebidensya o timing, bawat isa ay biglang nakaharap sa sariling uri ng pagkawala. Si Renato sa pamilyang nabura sa lupa at record. Si Maris sa amang winasak ng sistemang ginamit lang siya. Si Lucas sa pagkataong hinubog para maging mabuting anak sa loob ng baluktot na bahay. Si Veronica sa mga taong ipinagtanggol niya hanggang sa puntong hindi na niya matukoy kung saan natatapos ang propesyon at nagsisimula ang pagkakasangkot. At si Isabela sa mahabang panahong ginamit ang katahimikan bilang presyo ng dignidad, muli, may kumalansang sa labas, mas malakas ngayon. Hindi katok sa gate, kundi pagbukas nito. Sabay-sabay silang napalingon sa sala. Narinig nila ang mahinang yabag ng sapato sa basang semento ng driveway. Isa lang, dahan-dahan, hindi nagmamadali. Walang bodyguard na ganito kumilos. Walang tauhang pinapadala para manakat ang kayang gumawa ng ganitong klaseng pagpasok. Tumayo si Lucas agad, ngunit hindi na siya nakagalaw nang lumitaw si Don Emilio sa pintuan ng dining room. Walang payong, bahagyang basa ang balikat ng barong, hawak ang tungkod, at ang mock ay hindi galit kundi yaong mas delikado pagod na tao na sa wakas ay dinala ng sariling mga lihim sa lugar na ayaw sana niyang puntahan. Sa likod niya, walang tao. Mag-isa siyang pumasok, walang nagsalita sa unang ilang segundo. Ang ilaw ng kusina sa likod ay bumabagsak ng pailes sa mukha niya at nagpapatingkad sa mga linya ng edad, sa ilalim ng mga mata niyang parang ilang gabing hindi natulog, sa mga linyang hindi gawa ng panahon lang kundi ng mga desisyong matagal nang hindi mababawi. Ibig sabihin, sabi niya sa wakas, ang boses ay mababa ngunit sapat para punuin ang buong silid, nahanap niyo na ang mga bagay na matagal ko nang inaasahang babalik. Walang sumagot, dahan-dahan siyang naglakad papalapit sa mesa,
Tumigil nang makita ang sulat ng kanyang yumaong asawa, ang DNA form, at ang nakasarang laptop. Sa sobrang katahimikan, naririnig ang pagpatak ng tubig mula sa manggas niya papunta sa sahig. Kung may balak kayong ipahiya ako, sabi niya, gawin niyo ng maaga bukas. Huwag sa harap ng mga taong walang pakialam sa nasaktan at pera lang ang bibilangin. Hindi ito tungkol sa hiya, mariing sabi ni Lucas, at sa unang pagkakataon ay hindi siya tunog anak na naghihingi ng paliwanag kundi lalaking sawang-sawa ng maging maliit sa harap ng ama. Tungkol ito sa ginawa mo. Tumingin si Don Emilio sa kanya, at ang titig na iyon ang parehong titig na kinatakutan niya buong kabataan, ngunit ngayong gabi ay may iba na ring laman, hindi na lamang kapangyarihan, kundi pagkilala na may isang sandaling hindi na maibabalik sa dating hierarchy. Oo, sabi ng matanda. Isang salita lang, walang depensa, walang paliwanag. At tungkol din ito sa mga pinagtakpan mo, dagdag ni Isabela. Tumingin siya rito at tumango ng bahagya, na para bang masakit mang aminin, alam niyang wala na ring saysay ang pag-iwas sa lawak ng pinsala. Oo, at tungkol kay Mateo, sabi ni Renato, halos paos ang boses. Doon lang nagbago ang mukha ni Don Emilio, bahagya lamang, pero sapat para maramdaman ng lahat na iyon ang sugat na pinakaayaw niyang hawakan. Nasaan siya? Tanong ni Renato. Nagsara ang panga ng matanda, at ilang segundo bago siya sumagot. Hindi ko alam. Sinungaling. Kung alam ko, sabi ni Don Emilio, mas pagod kaysa galit, matagal ko na sanang nahanap. Nanginginig na ang kamay ni Renato sa gilid ng mesa. Bakit? Para itama. O para itago ulit? Napapikit si Don Emilio, at nang muling damilat ay hindi niya hinarap si Renato kundi ang sulat ng kanyang asawa. Noong mawala si Lina at ang bata, may mga taong kumilos sa likod ng negosyo. Akala nila pabor sa akin. Hindi ko iniutos, pero nangyari dahil sa mundong ginawa ko. Iyon ang kasalanan ko. Tahimik ang lahat. Ang pag-amin ay hindi malinis, hindi sapat, pero tunay. At si Alejandro? Tanong ni Lucas. Alam niya ba? May hinala. Sagot ng matanda. Hindi ang kabuuan. At pinabayaan mo siyang gumamit ng parehong dumi para protektahan ang sarili niya, malamig na sabi ni Veronica. Dahan-daang tumingin si Don Emilio sa kanya. Akala ko mapipigil ko pa. Hindi mo pinigilan, sagot nito. Inantala mo lang. Sa linyang iyon, tila may isang mahabang pagod na tuluyang pamatong sa balikat ng matanda. Umupo siya nang walang palm sa dulo ng mesa, hawak pa rin ang tungkod ngunit hindi na ito sandata. Bukas, sabi niya, sasama ako sa inyo sa board. Napailing si Lucas. Hindi sapat yun. Wala nang sapat, sagot ni Don Emilio. May natitira na lang tamang pagkakasunod. Tumingin siya kay Isabela. Ilabas niyo ang fund trail. Ilabas niyo ang San Mateo records. Kapag tinanong, ako ang sisigot. Kay Veronica, ibigay mo ang package sa auditors bago magbukas ang session. Kay Lucas, at kapag dumating ang punto na kailangan mong banggitin ang sulat ng nanay mo, banggitin mo. Pagkatapos ay humarap siya kay Renato, at sa unang pagkakataon ay wala nang bakas ng negosyanteng sanay mag-areglo. Kapag nahanap si Mateo, hindi ko siya aakuin para sa apelyido. Haharapin ko siya para sa atraso. Walang naniwala ng buo, ngunit walang sino man ang nakapagkaila na may bagay nang nabasag sa loob ng lalaking ito na hindi na maibabalik sa dating tigas. Sa kabila niyon, hindi lumanas ang silid. Hindi gumon. Sapagkat alam nilang ang pag-amin ng isang patriarka ay hindi naghihilom ng nawawalang taon, hindi bumubuo ng namatay na reputasyon, hindi nagbabalik ng ama, ina, lupa, at katahimikang ninakaw ng kapangyarihan. Ngunit sa gabing iyon, sa lumang bahay na amoy ulan at alikabok, may isang desisyong hindi na maipagpapaliban, kinabukasan, hindi na nila poprotektahan ang tahanan. Hahayaan nilang marinig kung paano ito gumuho. At sa bawat mukha sa mesa, magkaiba ang hinihinging kapalit ng katotohanan iyon kay Lucas, ang natitirang larawan ng ama, kay Isabela, ang huling hibla ng kasal, kay Veronica, ang props yung matagal niyang ginamit na kalasag, kay Renato, ang pag-asa na may hustisyang darating ng hindi huli, kay Maris, ang sariling kaligtasan, at kay Don Emilio, ang kontrol na ginugol niya ng buong buhay upang ipagkamali bilang dangal. Nang huminto ang ulan sa labas, mas lumakas ang katahimikan sa loob, at sa pagitan ng mga basang dahon, ng mga papel sa mesa, at ng mga matang hindi na makakabalik sa dati nilang kamangmangan,
Nagsimula ang huling gabi ng pamilyang Villarreal bilang isang buo ngunit bulag na pangalan.